Ibigay ang inyong pera. Malinaw na langit at lupa. Nangangahas kayong manghold up ng hayagan. Huwag nang magpahaba ng salita. Gugupitin ko ang iyong dila. Kuya, maganda rin ang kanyang damit. Tanggalin mo, wag na. Wag naman, napakababaw ninyo, walang hiya. Ha 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 ha. Tingnan mo yung itsurang dukha. Nakakaawa naman. Huwag mo siyang pansinin, dali na bumalik tayo sa bahay. Naghihintay pa ang pista ng kaarawan ng Ginoo. Ang bango ng amoy. Mukhang may kasiyahan sa bahay na ito. Sino ka? Paano mo nagawang silipin ang tahanan nila dito? Dumaan lang po ako. Naamoy ko lang ang bango kaya lumapit ako. Hindi ko sinasadya, kung hindi ka aalis ngayon. Hindi na magpapakumbaba ang malaking aso namin. Paanang manok, nilaga pa na gininto ang kulay. Sobrang gutom na talaga ako. Hindi na iniisip ang pagiging maamo ng isang iskolar. Parang may nakita akong tumalon sa bintana papasok. Sino ba naman ang ganun katapang? Nagliliwanag lang ang mga mata mo. Kompleto na ang lahat. Mga kaibigan, pakiupo na po kayo. Nandyan sila, naniniwala ako sa sarili kong mga mata. Tumakas ba? Diyos ko, tulungan mo kami. Huwag sanang mahuli. Bakit may bagay sa ilalim ng mantel? Naku, patay. Ayan, nakita kita, dito ka pala nagtatago. Paano ba kayo magtrabaho? Ikaw, magnanakaw, nangahas kang magnakaw dito sa bahay ng mga li. Gutom lang po ako. Hindi ako nagnakaw ng iba pang bagay. Isang malupit na sapantaha ay sapat na sa kanya. Diretso na siyang dalhin sa bundok para pakainin ng mga lobo. Huwag, pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi na ako muling mangahas. Dalhin na. Tigil. Ginoo. Ang magnanakaw na ito ay pumasok sa tahanan at nagnakaw ng pagkain at nais pang makaligtas. Bagamat ang pagnanakaw ay karumal-dumal. Hindi ito sapat na dahilan upang pakainin ang mga lobo. Babae, tulungan mo ako. Ang taong ito ay hindi mukhang masama. Siguradong siya ay nasa panganib. Dalhin mo muna at mahigpit na interogahin. Opo. Ang damit na ibinigay ni Gan, Li ay bagay na bagay. Sinabi na sa akin ng tagapamahala ang tungkol sa'yo. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Uminom ka muna ng gamot para maibsan ang takot. Maraming salamat sa pagliligtas, Jan. Hindi na kailangan ng pasasalamat sa malaking utang na loob. Isang maliit na tulong lang naman. Nagkamali ka lang din sandali. Ako si Liu Ziyuan. Isang estudyanteng nag-aaral para sa pagsusulit. Hindi ko alam ang pangalan mo, Binibini. Ako si Li Sanyang. Sanyang. Ilang araw na tayong magkakasama. Matagal na akong umiibig sa'yo. Ako rin. May nararamdaman din ako para sa'yo. Tatlong ina, handa akong maging tapat sa'yo. Hindi kita bibigyan sa buhay na ito. Ziyuan. Handa akong makasama ka habang buhay sa hirap at ginhawa. Noong gabi, naging malapit tayo sa isa't isa. Pero isa kang mahirap na estudyante. Hindi papayag ang tatay ko na pakasalan mo ako. Ito ang kaunting pera para sa biyahe. Dalhin mo ito papuntang Beijing para sa pagsusulit. San lang? Babalik akong matagumpay para sunduin ka. Mag-ingat ka sa daan. Alagaan mo ang sarili mo. Maghintay ka sa akin. Hihintayin kita ng buong tiwala. Nagre-recruit ang hukbo ni Li. Mangyaring magparehistro. Mahirap ang landas ng isang iskolar. Marahil ang pagsali sa hukbo ang solusyon. Bakit ka naglalakad-lakad dito, binata? Ako si Liu Ziyuan, nais kong sumali sa hukbo. Maglingkod sa larangan ng digmaan. Kung ganoon, may ganitong determinasyon. Mag-iwan na tayo. Kahit na mahirap ang paglilingkod sa hukbo, kapatid. Basta makamit ang tagumpay, tataas ang ranggo at yumaman. Sana makapagtagumpay agad ako. Babalik para makita si Trinyang. Huwag kang mag-alala, susunod tayo kay General Shai. Tiyak na makakagawa ng sariling daan. Tiyak. Laban lang. Hinihintay mo ako, Sanyang. Hintayin mo akong magtagumpay. Babalik ako para pakasalan ka. Ikaw, batang babae. Gumawa ng ganitong kahihiyan. Wala akong anak na katulad mo. Tatay, talagang mahal ko si Ziyuan. Babalik siya para kunin ako. Ngayon, wala siyang balita. Patuloy ka pa ring hindi naniniwala. Tatay, hinihiling ko na tulungan mo kami. Asawa. Kahit na ako'y panganay. Pero anak siya sa labas. Si Inang Dama ay nanganak kay Sanyang nung ako'y 6 na taong gulang pa lang. Ayon sa patakaran ng mga ninuno, 2 sa 3 bahagi ng ari-arian ay mapupunta kay Sanyang. Ang gulo pala ng pamilya ninyo. Kung ganoon, huwag ninyong sisihin si Inang kung magiging malupit ako. Gusto mong alisin si Sanyang. Walang isip. Gagawin ko ba ang ganitong panganib? Kapatid sa ama, iba ang ina. Pero kapatid ko pa rin. Nandito na ang lahat. Sabihin mo sa akin, dapat ay malinaw na ito mula sa simula. Maaari pa nating ipalaglag ang sanggol na ito. Ano ang gagawin mo ngayon? Ako ang bahala sa sarili kong mga bagay, ama. Naniniwala akong babalik si Liu lang para sunduin ako. Walang hiya talaga si Sanyang. Nadungisan ang dangal ng pamilya Li. Mula ngayon, ang pamilya Li namin ay magiging usapan na lang ng mga tao pagkatapos kumain. Wala akong kasalanan. Naibigan ko lang si Liu Ziyuan. Niyong biyenan. Kung kaya mong tiisin ang ganitong bagay. Mula ngayon, kapag lumabas ang pamilya Li, hindi na tayo makakataas ng ulo. Mas mabuti pang sumulat si Boss Li ng liham ng paghihiwalay. Pahintulutan mo akong umalis. Ayokong mapahiya kasama ang pamilya Li. Teka lang, asawa ng panganay. Kapag nanganak ka ng salot, ipapabaon mo na lang sa akin. Kailangan ding itago ng asawa ng panganay ito sa labas. Huwag ipagsabi ang kahihiyan ng pamilya. Hindi ko masisiguro yan. Ano bang gusto mo? Paalisin ang walang hiya sa bahay. Hayaan siyang mag-isa at mamatay.
Ang tindi ng lason. Paano ko naman maiiwan si Sanyang? Namatay ang kanyang ina sa panganganak. Pinalayas siya mula sa pamilya. Hindi ko kayang gawin iyon. Kung ganon, maghihiwalay na lang ang pamilya. Pagsulatan mo ako ng diborsyo, Lilauda. Babalik ako sa bahay ng aking ina kasama ang bata. Kuya, magsalita ka nga. Tatay, talagang gusto mo ba akong paalisin sa bahay? Gusto niyo ba akong pahirapan hanggang mamatay? Dali, tawagin mo ang manggagamot. Namatay ang ama ng bunso nating babae, pero hindi ko kayang paalisin ka. Simula ngayon, maninirahan ka dito. Hindi ninyo pwedeng tratuhin ako ng ganito. Ah, manganganak na ang bata. May tao ba? Tulong. Tulong, Diyos ko. Buksan mo ang mga mata mo. Para sa bata, Sanyang. Kailangan mong magtiis. Liu lang. Sanyang, ayos ka lang ba? Tiyak na may problema si Sanyang. Ngunit hindi ako makapunta para tumulong. Ako'y tunay na walang kakayahan. Panginoon, baka si Sanyang ay nanganak na. Kung ganoon, hinihiling ko ang kaligtasan nila ng bata. Sanyang, ako si Liu Ziyuan. Tiyak na babalik akong buhay para makita ka. Sino ba kayong mga salbahing ito? Na nangahas umatake sa aming kampo. Liu Ziyuan handang ialay ang buhay. Naghahanap ng kamatayan. Mga kapatid, sundan ninyo ako, patalsikin natin ang mga tulisan. Mga kapatid, umatras tayo. Bilisan ang pag-atras, hindi natin kayang labanan ngayon. CJ! General, mauna ka na, ako ang magtatanggol sa likod. Huwag nang magtagal sa labanan. Panatilihin ang lakas. Naiintindihan, mga kapatid. Sumunod kayo sa akin, lusob. Miserable na anak. Ang ina ay tanging makakagat ng iyong pusod. Huwag mong sisihin ang ina. Anak, mula ngayon tatawagin kitang kagat-pusod. Ang salot na ito ay dapat itapon. Dalhin mo siya at itapon sa bundok para pakainin ng mga lobo. May utang na loob sa akin ang Ginoo noong siya ay buhay. Ito, kung hindi ka susunod sa utos, umalis ka na. Pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Dalhin niyo siya palabas. Sandali lang. Aalis ako kasama ang anak ko. Kung paano niyo siya haharapin, huwag niyo na akong pakialaman. Hawakan niyo yung nasaktang kabayo sa unahan. Mahal na Ginoo. Hindi pwedeng walang leader ang ating grupo. Nasugatan ang iyong kabayo. Sige, sumakay ka sa aking kabayo. Ikaw, anong gagawin mo? Huwag mag-alala, may plano ako para makaligtas. Aakitin ko ang mga humahabol. Bilang isang tao, ito'y nakatatak sa aking isipan. Si Liu Ziyuan ay nakikinig sa utos. Simula ngayon, itataas kita bilang general. Ang iyong lingkod ay umaasa sa biyaya ng punong general. Ngunit hindi ko kayang magmalaki. Hahaha, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw na ang tiwala ko, si Xi Jingtang. Handa akong sumunod sa punong general kahit saan. Kahit sa kamatayan, hindi ako magdadalawang isip. Nanghihina ka, miss, huwag kang mag-alala. Kahit isugal ko ang buhay ko, palalakihin ko siya okay lang ng maayos. Pangako, ipagtatanggol ko siya hanggang kamatayan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Liang. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Mag-ingat ka, miss. Hinihintay ka niya okay lang at ang kanyang ina na bumalik ka. Ang kasintahan ni Sanyang sa bahay niyo. Pumasok sa hukbo nili bilang isang sundalo. Kamakailan lang nagkaroon tayo ng laban. Namatay siya sa laban. Naging inutil ako. Pinahirapan ako nitong mandaraya. Ayaw kong maniwala. Si Liu lang namin ay papunta na sa Beijing para mag-exam. Paano siya nakapasok sa kampo ng militar? Nakita mismo ng tao. Pwede bang magsinungaling pa? Kalilimutan mo na yan. Hindi maaaring mamatay si Ziyuan. Ziyuan, bakit ka umalis? Magluluksa ako para sa'yo. Nangangako akong hindi na ako mag-aasawa habang buhay. Uy, parang sobrang mahal mo pa rin siya. Kung tunay ang pagmamahal mo, sumama ka na lang sa kanya. Lumayas ka. Si Liu ay naghihintay sa akin. Hintayin kong lumaki si Yao Qilang at maging ganap na tao. Pagkatapos, makakasama na kita. Alam mo naman ang sitwasyon ng kapatid kong babae. Ngayon, wala na ang taong mahal niya. Dapat na rin siyang mag-asawa ng isang pamilya. Hindi ko alam kung interesado ang dalaga. Narinig kong sa unahan sa nayo ng Liu, may isang bulag at pilay na matandang binata. Medyo maayos ang kalagayan ng pamilya niya. Huwag mong asahan, hindi ako muling magpapakasal. Buhay ko ay para lang kay Liu lang. Huwag kang maging walang hiya. Para sa ikabubuti mo ang kasunduang ito. Kahit mamatay, hindi ako magpapakasal. Sige, kung kaya mo. Balang araw, ikaw ang iiyak. Mahirap ang pag-aaral ng martial arts. Kailangan magtiyaga para maprotektahan ang iyong ina. Guro, sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Para ipagmamalaki ko ang aking ina balang araw. Napakamatapang mo. Siguradong magiging dakila ka balang araw. Gusto kong makamit ang pinakamataas na marka sa pagsusulit militar. Para mabigyan si inay ng magandang buhay. Hindi ko alam kung kumusta na ang batang mahilig kumagat ng pusod. Ziyuan, nasa langit ka na. Pakiusap, ingatan mo ang bata at panatilihing ligtas siya. Hindi na kita kayang alagaan sa bahay. Ayaw mo namang magpakasal. Kaya ang tanging paraan ay umalis ka sa bahay na ito. Ito ang aking bahay. Wala kang karapatang paalisin ako. Tawagin mo ang iba. Tigilan mo. Isang peres lang ng chopsticks ang dagdag naman. Bakit kailangan talagang ubusin lahat? Kung paalisin siya, tututol ang pinuno. Isipin mo na lang na nag-aalaga ka ng asno para sa gilingan.
Sire, ang bayani sa digmaan na ito ay kamukha mo noong kabataan mo. O, gusto kong makita. Aking kamahalan, ako si Liu Chengyu. Saan ka nagmula, sino pa ang nasa bahay mo? Ako ay mula sa Lijiazhu ang sa Taiyuan, ang pangalan ng aking ama ay Liu Ziyuan. Ang aking ina ay si Li Sanyang. Ang iyong ama ay si Liu Ziyuan. Sanyang, ako ay nahihiya sa iyo. Chengyu, Chengyu, ikaw ang aking anak. Tatay, ikaw ang aking tatay. Kamahal-mahalang hari, ano po ba ang naranasan ninyo noon? Noong dumaan kayo sa nayo ng pamilya Li. Hindi ko inakala na may babae pa palang ganito katapat at mapagmahal sa mundo. Anak, nagtiis ka ng matindi nitong mga taon. Patawad, anak, nagkulang si ama sa iyo. Tatay, naghihirap pa rin ang nanay ko sa aming bayan. Pinapahirapan pa siya ng tito at tita ko. Pinalaloko nila ang asawa at mga anak ko. Kailangan kong ipaglaban ang katarungan. Dali, kunin mo na ang nanay ko. CJ, pangako ko sa iyo, tatay. Nagpa siya akong maglakbay ng hindi nagpapakilala para sunduin si Sanyang sa Lijiazhuang. Mahal na hari, mahalaga ang inyong kalusugan. Napakapanganib ng paglalakbay ng hindi nagpapakilala. Naghintay si Sanyang sa akin ng mahigit 10 taon. Bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa akin noon. Kaya kailangan kong pumunta. Kung ipipilit ng mahal na hari na pumunta, aayusin ko ang mga gwardiya na sumama. Mahal na hari, konting lakad na lang, makakarating na tayo sa Lijiazhuang. Bilisan natin. Gusto ko nang makita agad si Sanyang. Hindi ko alam kung sa dami ng taon na lumipas. Mahal pa rin kaya ako ni Sanyang. Sa pagkakataong ito, kailangan nating itago ang ating pagkakakilanlan. Hindi ako magsasalita ng kung ano-ano. Makikinig lang ako sa inyo, mahal na hari. Ang bilis ng kabayo. Sanyang, nandito na ako. Susunduin na kita. Ikaw ay si Liu lang, Liu Ziyuan. Ako ito, Sanyang, sa wakas nagkita rin tayo. Bakit ngayon ka lang bumalik? Umasenso na, kaya sinundo ka na niya. Totoo nga naman. Nakakainis ang inggit. Napahirapan kita, Sanyang. Sanyang, 16 na taon ang lumipas. Pinaghintay kita ng matagal. Napahirapan ka. Muling makita ka ni Liu lang. Kahit gaano kahirap, tamis ang nadarama niya. Ngayon, nagtatayo na ako ng negosyo sa Henan. Dumating ako dito para sunduin ka. Liu lang, parang nananaginip ba ako? Talaga bang natapos na ang paghihirap ko? May alinlangan ba si Sanyang? Baka pigilan pa tayo ng kuya at ng asawa niya. Ay nako, bumalik na ang bayaw namin. Mas marangya ito kaysa noon, daan-daang beses pa. Mukhang yumaman na talaga. Pero hindi naman talaga yumaman. Pero sa pagkakataong ito, dadalahin ko si Sanyang sa Henan para magpakasaya. Magpakasaya. Isa siyang miyembro ng pamilya Li. Kung gusto mong dalhin siya, pwede naman. Kumuha ng 1,000 layang na pilak. Tama. Kayo na mga taon na pinahirapan si Sanyang. Naghahanap pa kayo ng pera. Sino ang puminsala sa kanya? Huwag kang magbintang ng walang batayan. Anong sinasabi mo? Inalagaan din namin siya ng 16 na taon. Karapatan lang na bigyan ninyo kami ng kabayaran. Ano bang inaalagaan ninyo? Malinaw na ginawa ninyong parang alipin si Sanyang. Tigilan ang satsat, kung ayaw ninyong magbayad, huwag ninyong asahang madadala siya. Kahit ano mangyari, dadalhin ko siya ngayon. Tumigil kayo, huwag maging bastos. Bakit kailangan pang umabot dito? Umasenso na kayo. Sapat na naibigay mo na ang pera. Siguro ilang pera lang ang halaga nito. Ituring mo na lang itong deposito. Pangahas kang ibalik sa akin. Hindi ko ibibigay kung kaya mong agawin, gawin mo. Napakabagsik mo. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na yan. Anong nangyayari? Ano bang ingay yan? Tatay, inaapi nila kami. Matanda, siya ba ang anak mo? Sobrang walang modo. Anong masama sa anak ko? Linawin mo nga. Isasama ko si Sanyang. Pinipilit niyang hingin ang 1,000 layang na pilak. Huwag nang magpaligoy-ligoy, ibigay mo na ang pera. Huwag kang bastos kahit matanda ka na. Bitawan mo ang kamay mo. Kung magmura ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Ikaw. Tatay, anong nangyari sa inyo? Tatay, magising ka naman. Namatay sa galit ang biyanan ko. Ikaw na may apelidong Liu, pinatay mo ang tatay ko. Nakikita ng mga kababayan natin. Wala kaming ginawa sa kanya. Walang awa. May pagpatay na nangyari. Mga kababayan. Talagang hindi nakialam ang asawa ko. Tulong naman kayo magpatotoo. Sinasamantala niya ang kanyang kayamanan at kapangyarihan upang apihin ang mga simpleng tao. Sobrang pang-abuso ito. Hindi natin siya dapat palampasin. Walang problema kung hindi siya magbabayad. Pero hindi dapat niya patayin ang aking ama. Binabaliktad mo ang katotohanan. Mababa at walang hiya. Bigyan mo ako ng 2,000 pilak. Tapos na ang usapan. Huwag mong isipin na makiki-extort ka. Sige, magrereklamo ako sa otoridad. Hindi namin palalampasin ang salarin kahit magreklamo sa otoridad. Ang tama at mali ay malalaman ng lahat. Liu lang. Ikaw na may apelidong Liu, maghanda kang harapin ang kaso.
Kagalang-galang na hari. Ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Hindi pwede. Bakit? Ikaw ang tunay na dragon na anak ng langit. Sa oras na ito, ipakita mo. Maaaring magdulot ito ng mas malaking panganib. Panganib, sino ang magkakaroon ng lakas na labanan ka? Hindi pa alam ang ugali ng mga lokal na opisyal. Sakto itong pagkakataon para subukin sila. Ngunit ang iyong kaligtasan. Hindi mahalaga, desidido na ako. 16 na taon akong naghintay. Kakakita lang natin, may problema na naman. Huwag kang malungkot, Sanyang. Nasangkot ka sa kaso. Ano ang gagawin natin? Kung ganoon ang kapalaran. Walang silbi ang pag-iyak. Inay, alagaan mo pa rin ang iyong katawan. Liu lang. Bakit palaging niloloko tayo ng langit? Mahirap intindihin ang kapalaran. Ngunit ang mabubuting tao ay tiyak na may magandang gantimpala. Talaga bang mawawala ang kapahamakan at magiging swerte? Pinapangako ko sa iyo. Kung sakaling ang gobernador ay hindi makatarungan, nasa kanya na kung paano siya mamumuno. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng ating dinastya ay patas at matuwid. Medyo delikado pa rin ito. Dapat maging matapang sa pagharap sa mga problema. Yan ang tunay na ugali ng isang lalaki. Tama ang sinabi ni Liu. Kahit gaano kalaki ang panganib, handa akong harapin ito kasama mo. Sa totoo lang, mayroon talagang kaunting panganib. Handa akong isakripisyo ang aking buhay. Kailangan ding protektahan ang amo. Pinsan, kailangan mo akong ipagtanggol. Pinsan, bakit ka ganyan kalungkot? Matapos yumaman ang asawa ng aking hipag, umuwi siya sa bayan at inaapi ang mga tao. O, paano niya inaabuso ang kapangyarihan niya? Bilisan mong ikwento ng detalyado. Pagbalik niya, gusto niyang isama ang aking hipag. Humihingi ako ng bayad. Pero hindi lang niya ibinigay, pati tatay ko ay pinatay niya. Ano, namatay ang tiyuhin ko. Si Liu Ziyuan ay nagmamayabang dahil sa ilang pera. At nagpapakasarili. Nagpapakasarili. Hindi pwedeng ganito. Hindi kilala ni Liu Ziyuan ang taong ito. Mukha siyang mayabang. Isa lang siyang bagong yaman. Kuya, hulihin mo na siya agad. Huwag kang mag-alala. Walang makakapagpaloko dito sa teritoryo namin. Tama nga. Ito ay parang nagpasimuno ng gulo sa pinakamakapangyarihan. Tama, may dala pa siyang mga kasamahan. Mukha silang mga maton. Ilan ang mga kasamahan niya? 2 lang sila. 2 lang. Naglalakas loob pa silang magyabang. Kuya, kailangan mong ipaghiganti ang tatay ko. Ang pumatay ay dapat magbayad ng buhay. Iyan ang tama at makatarungan. Kaya dapat ba siyang hatulan ng kamatayan? Hulihin muna siya at imbestigahan bago magpasya. Mga tao. Nandito po. Kayo, agad kayong pumunta sa Lijiazhuang. Dakpin si Liu Ziyuan ang pinaghihinalaan. Talagang karapat-dapat ang pinsan sa kanyang katapatan at integridad. Isang mabuting opisyal na naglilingkod sa bayan. Pinsan. Magkakaroon tayo ng saa sa loob. CJ. Bakit ang ingay sa labas? Mukhang may mga opisyal na dumating. Ano ang dapat nating gawin? Kalma lang kayo. Nasaan si Liu Ziyuan? Ako siyan. Dakpin siya. Sino nang magtatangkang gumalaw? Nakikiusap ako, huwag ninyong hulihin si Liu lang. Guchen, ibaba mo ang espada mo. Liu lang. Liu lang. Sino ang narito sa ilalim ng tanggapan? Babaeng mamamayan, Fuyan. Ipinapaabot kay Lisanyang ang tungkol sa asawa niyang si Liu Ziyuan, na pumatay sa aking ama. Liu Ziyuan, alam mo ba ang iyong kasalanan? Nang aapi ka gamit ang iyong kapangyarihan. Pinatay mo ang ama ni Fuyan. Hindi ako manakit. Inirereklamo siya ng peke. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang pumatay. Nakita ko mismo. Ito ang taong nanggulo. Nakita ko rin. May ebidensyang tao at bagay. Nagmamalinis ka pa. Kung gusto kang parusahan, laging may dahilan. Ang lakas ng loob mong sagutin ako. Isang inutil na opisyal, karapat-dapat ka bang humatol sa akin? Hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? Mukha kang pasaway na mamamayan. Mga tao, ihanda ang parusa. Kayo'y may lakas ng loob. Anong hindi ninyo kayang gawin? Huwag naman, o makapangyarihang Diyos. Si Liu lang sa bahay namin ay hindi makapatay ng manok. Paano siya makakapatay ng tao? Talagang siya mismo ang nahulog at namatay. Saksi ako dito. Sandali lang. Narito ang tanda ng Imperial Guard. Sinumang mga has na galawin siya ay isang malaking kasalanan. Anong tanda ng Imperial Guard? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka ba pwedeng mag-ingay sa harap ng korte? Mukhang maganda ang pagkakapeke nito. Bakit hindi mo pa siya pakawalan? Sadyang peking-peking ito. Hindi mo ako maluloko. Ang lakas ng loob mo, sinasabi mong peke ito.
Ang token na ito ay magaspang ang pagkakagawa. Malinaw na peke ito. Bulag ka ba? Totoo ito, walang halong peke. Ang lakas ng loob mong magpanggap na opisyal. Mas mabigat ang iyong kasalanan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kailangan mo bang turuan ako kung paano maghatol? Hahaha. Magkakaroon ka ng kaparusahan. Wala akong takot sa kaparusahan. May koneksyon tayo sa gobyerno. Protektahan mo ako. Hahaha, tawagin ang tao. Ilagay sa piitan ng kamatayan. Hindi ba iyon? Ang iskolar na iniligtas ng dalagang amo. Kilala niyo siya. Ang pangalan niya ay Liu Ziyuan. Asawa siya ni Li Sanyang. Naiintindihan ko, salamat. Pumapabor sa sabi-sabi. Hukom na mangmang nagdedesisyon. Paano magpapagamit ang palasyo sa mga ganitong mangmang na opisyal? Haha, ang langit ay mataas, ang emperador ay malayo. Ako ang isang mangmang na opisyal. Anong magagawa mo sa akin? Magaling ang pinsan ko. Laban sa ganitong hangal na tao. Kaya kong harapin ito ng madali. Mahal na hari, ipakita mo na ang iyong pagkakakilanlan. Hindi pwede. Bakit? Gusto mo bang maipit tayo dito? Magkamag-anak sina Zuhuan at Fuyan. Kung malalaman nila ang aking pagkakakilanlan, kung malalaman nilang ikaw ang hari, hindi ba nila tayo palalayaan? Hindi lang niya palalampasin. Kundi papatayin pa niya para itago ang katotohanan. May lakas siya. Sa oras na iyon, pati si General Gu Wei ay hindi makakahanap sa atin. Ano-ano ang gagawin natin? Walang magagawa ngayon. Magtiis muna tayo pansamantala. Hanggang kailan tayo magtitiis? Kung matagal tayong hindi bumalik, si Gu Wei ay magpapadala ng tao para hanapin tayo. Siguradong magpapadala siya ng tao para hanapin tayo. Kung sakaling abala si General Gu Wei sa mga gawain ng hukbo, at makalimutang magpadala ng tao para hanapin tayo, mapanganib tayo. Hindi. Hindi pa baya si Gu Wei. Pero, maniwala kayo sa akin, maniwala rin kayo kay Gu Wei. Walang ibang paraan. Hindi ako takot mamatay. Ang takot ko lang ay mapahiya ang inyong kamahalan. Ang isang tunay na lalaki ay marunong magtiis at magtagumpay. Ano ba ang halaga ng pansamantalang kahihiyan? Ano ang gagawin natin ngayon? Maghintay tayo sa mga tao ni Gu Wei. Hintayin natin ang katarungan. Paano kung hindi dumating? Ang mga tiwaling opisyal ay maaaring mangikil sa atin ng pera. Kapag nangyari iyon, sasabihin kong pinapauwi kita para kunin ang pera. Diretso kang pumunta sa Taiyuan. Hanapin mo si General Huaqiang para humingi ng tulong. Opo. Ilang araw na rin mula nang umalis ang kanyang kamahalan papuntang Taiyuan. Wala bang balita mula sa General? Wala, hindi ko rin makontak si Gu Chen. Baka naantala siya sa daan. Hindi naman. Hindi kailanman nagkukulang ng salita ang kanyang kamahalan. Baka may nangyaring masama. May kutob din akong ganun. Ano ang dapat nating gawin? Agad na magpadala ng tao sa Taiyuan para hanapin ang His Majesty. Sino ang dapat ipadala? Si Niu Zhuang. Maaasahan ba siya? Si Niu Zhuang ay kasama ko ng maraming taon. Tapat na tapat siya. Ngunit siya ay isang tao na magaspang. May mga benepisyo din ang mga magaspang na tao. Huwag maging kapansin-pansin. Naiintindihan po, kagalang-galang. Aayusin ko na po ito. Hinahanap ninyo po ako, General. Niu Zhuang, may ipapagawa ako sa'yo. Utos ng General. Handang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Pumunta ka sa Li Family Village sa Taiyuan para hanapin ang hari. Ang kagalang-galang ay pumunta sa Li Family Village. Lihim ang bagay na ito. Huwag ipagsabi. Naiintindihan ko. Kapag nahanap ang kagalang-galang, agad ulat. Walang pagkakamali. Opo, susunod po. Ano pong kailangan ng Ginoo mula sa hukbo? Kailangan kong makita ang inyong alkalde ng lalawigan. Mabilis na ipaalam. Huwag magmadali, Ginoo ng hukbo. Ipapadala ko na ang tao para magulat. Bakit kayo mabagal na parang ano lang? Hindi na ba kayo matiisin mabuhay? Ay, Ginoo ng hukbo, maligayang pagdating. Pasensya na sa aming simpleng pagtanggap. Ikaw ba ang punong gobernador ng lalawigan? Ako nga po iyon. Ginoo, pakiusap, pasok po kayo. Ang lalaking ito ay napakakomportable bilang opisyal dito. Marami na sigurong napulot na yaman nitong mga taon. Hindi po ako ganoon, Ginoo. Masigasig akong naglilingkod sa bayan. Hindi ko sinasayang ang biyaya ng emperador. Nagbibiro lang. Ang laki ng takot mo. Ano ang layunin ng pagdating mo, Ginoong General? May nakita ba kayo dito ng mga hindi kilalang tao? Hindi kilalang tao? Anong klaseng hindi kilalang tao? May dumaan ba na dalawang lalaking may kakaibang aura? Wala pa akong nakita. Ang lalawigan namin ay laging matiwasay. Talaga bang wala?
Paano ako magdududa sa iyong salaysay, Ginoo? Sige, maghahanap na lang ako sa ibang lugar. Ito ay isang mahalagang bagay. Huwag nating ipagpaliban. Maraming salamat sa pagpunta, Ginoo. Narito ang isang munting handog mula sa akin. Naghandog pa po ako ng masarap na alak at pagkain. Ipinakikiusap ko po na tanggapin ninyo, General. Kung ganoon, makikigulo na ako. Halika, tanggapin ninyo ang kabutihang loob ng gobernador. Mangyaring pumasok. Kuya, ang hinahanap ni General ay dalawang dayuhan. Baka sila si Liu Ziyuan at ang kanyang kasamahan. Hindi magiging ganoon kadali. Sina Liu Ziyuan at ang isa ay mga manloloko. Hindi dapat ikabahala. Matalino ang pinsan. Mananatili ba ang mga sundalo dito ng matagal? Kakain at iinom lang. Hindi ang taong ito ay walang silbi. Kapag busog na, tiyak na aalis din sila. Maraming salamat sa pag-anyaya, Ginoo ng lalawigan. Ang iyong taos-pusong pagkakaibigan. Hindi ko malilimutan kailanman. Ako'y magpapaalam na. Mag-ingat po kayo, Ginoo ng hukbo. Ako po ang maghahatid. Sana'y madalas kayong bumisita sa aming maliit na lalawigan. Sige po. Sa totoo lang, napakagaling mo. Hintayin mo na lang ang promosyon mo. Salamat. Grabe, natakot ako. Bakit ka natatakot? Hindi ba napaalis na sila? Paano kung bumalik sila? Walang silbi ang muling pagsubok. Sa bilangguan, yung dalawang tao ay hindi na problema. Kapatid, talaga bang iniisip mo na si Liu Ziyuan ay isang mandaraya? Yes syempre. Kung totoo siyang mataas na tao, bakit hindi siya makapagbigay ng 1,000 tael ng pila? Walang makuha. Pero yung kasama niya may token. Peke, nakita ko na. Yung tunay na token, malayo pa siya. Tungkol sa tatay ko. Huwag kang mag-alala. Sa bilangguan, kahit sino ang mamatay, walang magtatanong. Walang darating para mag-imbestiga. Sino ang susuri sa kanina pang bastos? Kamangha-mangha pa rin si pinsan. Siyempre naman. Sa teritoryong ito, ako ang may huling salita. Kailan papatayin si Liu Ziyuan? Bakit nagmamadali, ikulong muna ng ilang araw? Pabayaan siyang magdusa. Isang manloloko lang naman siya. Hindi ito dapat ikabahala. Kapag hindi na siya makatiis, tiyak na aamin siya sa pagpatay. Sa oras na iyon, bibigyan siya ng parusang kamatayan. May sarili akong desisyon. Liu Ziyuan, hindi ka pa aamin. Wala akong kasalanan na aaminin. Sa totoo lang, wala ring silbi kung papatayin kita. Hindi na kayang buhayin ni Lolo Fu ang patay. Ganito na lang, magbayad ka ng 3,000 pila. Papalitan ko ito ng iyong buhay, paano? Sige, pumayag ako. Ang dali mong pumayag, paano ko makukuha ang pila? Ipapakuha ko kay Guchen, ang aking kasama. Sige, 10 araw ang palugit. Kapag lumampas sa oras, pugot ang ulo. Hindi ko kayo palalampasin. Sang-ayon, usapan na ito. Guchen, kunin mo ang pilak. Kung magtatagal ka o maglaloko, mapuputulan ng ulo ang amo mo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magpapabaya. Dali, pumunta ka sa tayuan. Ipinadala ang mga tao ni General Huaqiang. Nakatanggap ng utos. Yes nais kong ipaalala sa inyo. Huwag gawing biro ang buhay. Huwag mag-alala, Ginoo. Sino mang magtatangkang maglaro? Kung hindi makakakita ng pera sa loob ng 10 araw, huwag magalit kung ako'y magiging malupit. Ingat sa pag-alis. Lumayas ka na. Sa wakas, nakalabas na tayo. Maliligtas na ang hari ngayon. Maraming salamat, kapatid. Pakiusap, maging mabait ka sa amo ko. Bibigyan ka namin ng 5 tael ng pila kapag bumalik ka. Paniniwalaan muna kita ngayon. Guchen. Nasa iyo ang lahat, ako'y umaasa sa iyo. Napakahirap ng mga nagdaang taon ko. Naglakbay ng 200 kilometro. Araw at gabi walang tigil. Sana sa paglalakbay na ito, makukuha ko ang mga tao ni Huaqiang. Diyos ko, iligtas mo sana ang mahal na hari. Kailangang makarating agad. Buhay ang nakasalalay. Ako ang nagbukas nitong bundok. Ayoko nang magsalita pa tungkol dyan. Magbukas ka. Kung maantala man ang mga bagay ko, hindi ka pwedeng mag-sorry. Huwag nang mag-aksaya ng oras, magbigay ka na ng pera para makaalis. Ha. Walang paraan. Kaibigan, sumama ka sa amin. May mahalaga akong gagawin. Pakawalan mo ako. Bibigyan kita ng 100 tael ng pila kapag nakabalik ako. Impossible. Hindi ko gusto ang mga taong puro salita at walang gawa. Alam ko, ikaw ang pinakamatapat sa lahat ng pinuno. Mayroon talaga akong napaka-importanting bagay. Ilang taon ka na, kuya? Saan ka galing? Isa akong opisyal na bantay ng korte, ika-4 na ranggo. Sinong niloloko mo? Sa itsura mong batang ito. May ebidensya ka ba? Totoo, hindi kita niloloko. Nakuha ng tiwaling opisyal na si Zuhuan ang aking badge. Nakikita kong kakaiba ang iyong tindig. Maaaring totoo nga ang sinasabi mo. Kung ganoon, dapat mo akong palayain. Pangako, babalikan ko at tutuparin ang aking salita. Hindi pwede, manatili ka bilang pangalawang pinuno ng kampo.
Pero hinihintay ako ng amo ko para iligtas. Kapag uminom ka ng alak na ito, magkakapatid na tayo. Pakinggan mo muna ako. Ang amo ko ay isang emperador. Hindi na kailangang sabihin. Hindi na mahalaga kung sino ang amo mo. Ang mahalaga, nakatagpo mo ako. Talagang tinatapos na ng langit ang amo ko. Malapit na ang 10 araw na palugi. Yang siguo na bata, walang kahit anong ingay. Baka hindi pa nakuha ang pila. Baka may iba na namang nangyari. Ano bang maaaring mangyari? Kahit gaano kalaki ang problema, binabantayan ko. Basta may pilak, wala akong kinatatakutan. Tama, kunin muna ang pilak bago sila. Bukas na ang deadline. Huwag mo akong bigin. Mataas ang bundok, mahaba ang daan. Hintayin mo lang. Hindi na makapaghintay. Maghintay ka ng kaunti. Sobra na ang pasensya ko. Huwag mag-aksaya ng oras. May masasarap kang makakain. Maginhawa po kayo, ginang. Makukuha ninyo ang inyong pilak. Kung magtagal pa kayo ng isang araw, dumarami ang problema. Huwag mong akalain na hindi ko alam, na marunong kang magpanggap. Ako ay isang taong patas sa pagdinig ng kaso. Ang perang ito ay ibabayad sa pamilya ng namatay. Dapat mong maunawaan. Kung walang bayad, buhay ang kapalit. Ito ay makatarungan. Siguradong magkakaroon ng pera. Kung hindi dumating ang pera bukas, sa susunod na araw, tanungin na lang ang hatol. Ano ang pinagsasabi mo kanina? Hindi. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Lagi mong gustong ipapatay ako. Madali lang patayin siya. Pero mawawala ang pera. Yung 3,000 tael na pilak, ibigay mo lang sa akin ang 100 tael. Masyado bang kaunti iyon? Gusto mong magrebelde? Yung tatay mo, kaya bang magpahalaga ng 100 tael na pilak? Kung patuloy kang magbabaluktot, bawasan kita ng 50 tael. Huwag, nakikinig ako sa iyo. Tama, nagkamali ako kanina. Huwag ka ring magalit. Kung bibigyan mo ako ng 3,000 tael na pilak, sige, susundin ko ang sinabi mo. Boss, magkano kaya ang halaga nito sa pilak? Hayaan mong tingnan ko ng mabuti. Mukhang maganda ang kalidad. Saan galing ito? Huwag mo nang alamin iyon. May royal seal ang medalyang ito. Anong ibig sabihin nito? Maaari mo bang ipaliwanag ng kaunti? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang bagay na ginagamit ng hari. Imposible yata. Sabihin mo sa akin kung saan mo ito nakuha. Nakuha ko lang po. Hindi ko kayang tanggapin, mas mabuti pang ibalik mo na lang. Hawakan mo ito. Takot akong hindi na mabubuhay ang buong pamilya ko. Bakit ganoon, baka seryoso? Pakiusap, umalis ka na. Huwag mong sabihin na napunta ka dito. At huwag mong sabihin na nakita mo ako. Ano ba talaga ang nangyari? Nadikit sa bagay na ito. Hindi lang basta papatayin ka agad. Maaari pang makasama ang buong pamilya. Diyos ko. Tapos na. Kung ganun, walang ligtas ang buhay ng aking pamilya. Nakagawa ako ng pagkakamali sa maling tao. Hindi ba't sa mga nakaraang taon, talagang naging mataas na opisyal si Liu Ziyuan? Kung papalitan niya ng salaping pilak ang kanyang buhay para makatakas, siguradong hindi siya makakakuha ng magandang resulta. Kailangan niyang agad na ipaalam sa pinsan niya. Nandyan ang pinsan niya. Di naman malaki ang magiging problema. Mag-alala ka lang. Walang makakagawa sa teritoryo namin. Magpaalala na rin sa kanya para na rin sa ikabubuti. Kailangan agad alisin si Liu Ziyuan para maiwasan ang problema sa hinaharap. Kuya, may malaking problema tayo. Pabigla-bigla. Ano ba yan? Hindi kita matiis. Na ganyan kang mag-aksaya ng kilos. Si Liu Ziyuan ay isang mataas na opisyal ng hukbo. Hindi maliit ang posisyon. Ano ang sinabi mo? Katatapos ko lang ipasuri sa may-ari ng pawn shop ang gintong medalya. Ang gintong medalya ay totoo pala. At regalo pa ng emperador. Kapag inimbestigahan ito ng hukuman, tiyak na walang makakatagal. Ikaw at ako ay mawawala ang ulo. Nahirapan ako dahil sa'yo. Kaya dapat ako ang unang kumilos. Dapat patayin na agad ang taong ito. Para hindi na lumala pa ang problema. Pero, ano pang hinihintay mo? Kapag nagdadalawang isip, mas lalo ka lang malulugmok sa gulo, alam mo yan. Kung hindi ito gagawin ng maayos, hindi na ito itutuloy. Bibigyan ng parusang kamatayan bukas. Bukas, 2:30 ng tanghali. Ipapatupad ang parusang kamatayan kay Liu Ziyuan. Narinig kong 16 na taon nang hiwalay si Liu Ziyuan sa kanyang asawa. Ngayon na nagkita sila muli, nagkaproblema agad. Sayang naman, hindi nakaranas ng magandang buhay ang asawa niya kahit isang araw. Malapit na silang magkalayo ng buhay at kamatayan. Sanyang? Sabi ng anak ko na may nakadikit na anunsyo sa bayan, na bukas papatayin ang iyong asawa na si Liu. Paano nangyari ito? Hinahanap ko ngayon ang guro para tulungan siyang iligtas. Sabi ng guro, naalis na ang parusang kamatayan. Sabi pa niya, nagpadala na raw si Ginoong Liu ng tao para kunin ang pera. Hindi ko na alam yon. Mahal kong asawa. Inosente ako.
Lumayo ka. Gusto kong makausap ang mahal na hukom. Nagpapakamatay ka ba? Kung magpatuloy kang magpapasaya, kasama mo ang iyong asawa sa kasalanan. Lunti ang kalangitan. Wala nang lugar para sa katuwiran. Wala pa rin balita mula kay Haring-Hari. Walang anuman. Hindi rin ba nakikita si Ginoong Liu Zuang? Hindi magaling ang taong ito sa paggawa ng bagay. Sa kabila nito, si Ginoong Liu Zuang ay nagmula sa pagiging tagapag-alaga ng kabayo. May tapang pero walang plano. Maaaring makaantala ng malaking bagay. Sa tingin ko, dapat magpadala ng tao para hanapin ang hari. May katwiran. Ngunit hindi dapat ipalaganap ang bagay na ito. Bakit? Kung lalabas ito, maaaring makaapekto sa hari. At magdulot pa ng komplikasyon. Mas magiging hindi kontrolado sa oras na iyon. Naiintindihan ko ang malalim na pag-iisip ng general. Humahanga ako sa iyo. Sa ngayon, malamang na mapahamak ang emperador. Kailangan kong pumunta. Tiyo, pupunta rin ako. Sige, dadalhin kita para makapag-practice. Nababaliw na ako sa pagkabahala. Gustong-gusto ko nang bumalik agad sa Lijiazhuang. At hanapin si ama. At magkasama kaming muli ng aking ina. Mahalaga ang bagay na ito. Hindi dapat magpadalos-dalos. Naiintindihan ko, susundin ko ang lahat ng utos ni Uncle. Ikaw ngayon ay isang kampiyon sa martial arts. Pero maaaring kulang ka pa sa aktwal na karanasan sa labanan. Sa paglabas natin ngayon, mabibigyan ka ng praktikal na karanasan. Piliin agad ang 50 mahusay na mandirigma. Aalis na tayo. Sumunod sa utos. Kayo ay mga elite ng ating bansa. Sabi nga, mag-alaga ng sundalo ng 1,000 araw. Pero gamitin ang lakas sa isang sandali. Ngayon, kasama ang general na ito at ang ating bayani ng digmaan. Si Liu Chengyu, pangungunahan kayo. Patungo sa Lijiazhuang sa Taiyuan para sa misyon. Umalis na. Sugod. Lahat maghanda na. Mabilis at maayos. Hindi pwedeng maantala. Mas mabilis pa. Pagpalain tayo ng Diyos. Pagpalain ang hari ng mga Diyos. Dumarating na kami. Naway pagpalain ng langit ang ama haring walang kapahamakan. Hintayin mo akong bumalik para ayusin ang mga masasama. Ano ang mga nangyari sa bayan gayon? Pinuno. Bukas ng tanghali may parusang kamatayan sa bayan. Kung parusahan, parusahan na. Ano naman ang pakialam natin? Iba ito. Narinig ko, ang masamang opisyal ay humihingi ng 3,000 tael. Kung hindi makapagbigay ang nahatulan, paparusahan siya ng kamatayan. Naiintindihan, maaari nang umalis. Sandali lang. Anong pangalan ng wanted na tao na sinasabi mo? Hindi ko alam. Parang ang pangalan niya ay Liu Liu. Liu Ziyuan. Tama, iyan ang pangalan. Hindi ako magkakamali. Pinuno, pakiusap, payagan mo akong bumaba ng bundok. Kapatid, anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang taong gustong pugutan ng ulo ng masamang opisyal ay ang kasalukuyang emperador. Totoo ba? Pero hindi tugma ang pangalan. Pag-akyat ng emperador sa trono, pinalitan niya ang pangalan niya sa Liu Gao. Bumalik sa nayon ng pamilya Li. Gamitin lang ang pangalan ni Liu Ziyuan. Maniwala ka sa akin, pumunta ka na agad para iligtas ang hari. Paano ka paniwalaan? Kung magsabi man lang ng kahit isang kasinungalingan, babagsakan ka ng kidlat. Noong una, pinilit ang kuya ko na pumunta sa bundok. Ngayon ay isang magandang pagkakataon. Kung maililigtas mo ang hari, hindi lang hindi hahabulin ng gobyerno ang nakaraan, kundi bibigyan ka pa nila ng mataas na posisyon. Kapatid, kailangan garantiyahan mo na ako ay walang alalahanin. Ibig sabihin, hindi hahabulin ng gobyerno ang aking nakaraan. Pangako, bibigyan ka ng mataas na posisyon. Sabi mo, ayos. Mga kapatid, sama-sama tayo na agawin ang hari mula sa lugar ng pagbitay. Walang anuman, malaking utang na loob. Ha ha ha. Gumawa ng isang makapangyarihang bagay. Kahit mamatay pa, sulit pa rin. Tinitiyak ko na magtatagumpay ang mga kakampi ko. Pakita ko sa inyo. Si Liu Ziyuan ay haharap sa bitay. Hindi ko masyadong naiintindihan. Sino ba si Liu Ziyuan sa inyo? Tama bang gawin mo ito? Mahabang kwento. Siyang biyanan ni Liu Ziyuan. Noong mga nakaraang taon, siya ang nagligtas sa akin. Naghintay ang aming prinsesa sa kanya ng 16 na taon. Akala namin magkakasama na kami. Ngunit siya ay hulihin. Kaya hindi mo pwedeng baliwalain ito. Pero napakataas ng panganib ng pagsagip sa lugar ng parusa. Ang isang tunay na lalaki, ano ang saya sa buhay? At ano ang takot sa kamatayan? Tama si Kuya Liang. Basta magpursige tayo sa laban. Maaari nating mailigtas si Liu Ziyuan. Pagkatapos mailigtas siya, agad nilang dadalhin ang mag-asawa upang umalis ng malayo. Para pasalamatan si Lolo Li sa kanyang pagtulong. Si Kuya Liang ay marunong magpasalamat. Kami ay humahanga. Pero kung babalikan natin, ang aksyong ito ay kusang loob. Ako, si Liang, ay hindi pipilitin. Si Kuya Liang ay isang taong may kabutihan at katwiran. Handa kaming harapin ang anumang panganib, at hindi kami magdadalawang isip. Salamat sa inyo, mga kapatid. Sige nga. Magtatag tayo ng sumpaan. Natapat naming tatapusin ang misyon. Hindi susuko. Hindi magiging duwag. Hindi magiging duwag. Sumpaan ng dugo. Sama-samang mabuhay at mamatay. Kung magtaksil, parusahan ng langit at lupa. Inom. Sama-samang isinilang. Sama-samang mamamatay.
Magkasama sa buhay at kamatayan. Patayin ang tiwaling opisyal. Tanggalin ang kasamaan para sa bayan. Ginoong Lee, naway gabayan ka sa langit. Pagpalain mo ang aming tagumpay sa pagliligtas. Dali, tulungan siyang makapasok. Mabilis, tawagin ang manggagamot. Kung hindi ka magagalit, manatili ka na lang at tumulong sa pagbabantay ng bahay. Kuya, humihingi ako ng tulong sa iyo. Ate, bumangon ka na. Huwag kang umiyak, sabihin mo ng dahan-dahan. Pakiusap, pakawalan mo na ang asawa kong si Liu. Ate, alam mo naman ang aking. Hindi ko kayang maging boss ng masamang asawa na iyon. Ate, pakiusap, itaas mo ang iyong kamay. Patawarin mo ang buhay ng aming si Liu lang. Nandito na naman para humingi ng tulong. Bakit? Pinatay niya ang aking ama, isang buhay para sa isang buhay. Siyempre lang iyon. May sakit na ang iyong ama. Kung wala si Liu Ziyuan na nag-aaway at nagtutulakan, mamatay ba ang tatay ko? Walang masyadong dapat pag-usapan sa pagpatay at kaparusahan. Sister-in-law. Alam ng lahat na ang matanda ay talagang may malubhang sakit na. Alam ng lahat. At saka, hindi naman talaga umabot sa kamay ang anak kong si Liu. Nakatutok ang mga kapitbahay. Asawa. Ang tatay mo talaga ay namatay dahil nahulog siya ng mag-isa. Tumahimik ka. Sanyang tayo pa rin ay magkamag-anak. Ayokong pahirapan ka. Ganito na lang, magbigay ka ng 3 beses na pagyuko sa akin. CJ. May isa pang kondisyon. Anong kondisyon? Alainan. Magpakasal ka kay Liu Mazi, ang matandang binata. Ano? Kapag pumayag ka, kakausapin ko ang pinsan ko. Para palayain si Liu lang ng walang kaso. Basta maliligtas si Liu lang. Pumapayag ako. Ayan, ganyan nga. Sabi nga, ang taong marunong sumabay sa panahon ay matalino. Kung nagpakasal ka ng maaga noong bata ka pa, hindi ka sana nagdusa ng ganito katagal. Pasensya na sa paghihirap na naidulot ko sa'yo, kapatid. Pupunta ako kay Liu Mazi. Teka lang, ate. Kukunin ko lang ang ilang damit na pambanyo. Si Liu Mazi ang babaeng palaging iniisip mo. Dala ko sa'yo. Ay naku, Diyos ko. Totoo bang pumayag si Sanyang? Sinasabi niya ang totoo. Huwag na kayong magsalita pa. Ibigay mo na ang 20 layang na pilak. Ay, sige, sige. Hindi kami nagkukulang sa pilak. Ibinigay na sa'yo ang tao. Aalis na ako, ingat ka. Sangyonya, bakit ka umiiyak? Malapit nang ipapatay ang asawa ko. Maari ba akong makapasok sa kulungan, Kuya Liu? Para lang makita ko si Liu lang ko. Madali lang yan, ang kulong na si tao ay kakilala ko. Magbibigay lang ako ng 20 silver para sa kanya. Napakaganda. Sanyang, bagamat matagal na kitang gusto mula pa sa kabataan ko. Alam ko naman, na ang pilit na bunga ay hindi matamis, kaya't hindi kita pipilitin. Sa ngayon, ang tanging hiling ko ay makilala mo ako kay Liu lang. Dahil nangako ako, kaya mo talagang gawin ito. Pakiusap. Walang problema, dadalhin kita para magkita. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo lang, hindi naman ito masamang pagkakataon. Basta sana hindi ka magkamali ng intindi. Pagkatapos maputulan ng ulo si Liu lang sa inyo. Pwede ka bang magpakasal sa akin? Ako ay isang taong may kapalarang malungkot. Matagal kong hinintay si Liu lang ng 16 na taon. Ngunit ang dumating ay ang balita na siya ay parurusahan ng kamatayan. Hindi patas ang langit. Huwag kang umiyak. Ayokong makita ang isang babae na umiiyak. Pinapayagan kang magdalamhati siya ng 6 na buwan. Paano kung magpakasal tayo muli? Wala nang ibang paraan. Tara na sa kulungan. Alam ng mga opisyal kung may pumapasok ng lihim. Sasabak nila ako ng todo. Kaya dapat mabilis kayo pumasok at lumabas. Huwag masyadong magpaligoy-ligoy. Mahal kong asawa, pinag-alala at pinatakot ka ni Sanyang. Patawad talaga sa'yo. Nakakalungkot lang na hindi kita nailigtas. Sa susunod na buhay, mag-asawa ulit tayo. Akala ko noon na hindi na kita muling makikita sa buhay na ito. Liu lang, narinig kong hinatulan ka ng kamatayan. Lubos akong nagdadalamhati. Hindi ko alam ang gagawin. Buti na lang nandito si Kuya Liu. Nag-abot siya ng pera sa tagapamahala ng kulungan. Para madala ako dito sa pagdalaw. Lubos akong nagpapasalamat kay kapatid Liu. Walang anuman sa inyong dalawa. Kung gusto nyo, aalis muna ako. Sige na, kung ganon, pansamantala munang umalis si kapatid Liu. Mag-usap muna kami ng aking asawa ng pribado. CJ, nandito lang ako sa pintuan, hintayin kayong mag-usap. Maraming salamat, kapatid Liu, sa pag-unawa. Magbubunga rin ang kabutihan. Hindi na kami mag-istorbo. Sa buhay at kamatayan, si Sanyang. Tandaan mo ang bawat salita ko. Sa totoo lang, ako ang kasalukuyang emperador. Liu lang. Sigurado akong nalito ka sa kanila. Kaya nagkaroon ka ng mga ilusyon, di ba? Sobrang malinaw ako. Makinig ka sa akin. Sa loob ng mahigit 10 taon sa serbisyo militar, talaga akong naging emperador. Hindi ka naniniwala. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Sanang pakinggan mo ako, Sanyang. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Lahat ay totoo. Kung ganoon, bakit ka nagbalik na nakasuot lang ng simpleng damit? Mahaba ang kwento niyan. Wala nang oras para ipaliwanag ng maayos. Ngayon, si Guchen ay umalis at hindi na bumalik. Baka may nangyaring masama. Kaya sa pagmamadali, kailangan nating humanap ng ibang paraan. Korap na opisyal.
Pinagpahirapan mo ang aking siliw hanggang mabaliw. Pagkalabas mo, hawakan mo ito. Magmadali kang pumunta sa tayuan at hanapin si General Huaqiang. Makikinig ba talaga ang ganoon kataas na opisyal sa'yo? Kapag nakita niya ito, siguradong pupunta siya. Sa ngayon, si Huaqiang lang ang makakaligtas sa akin. Mabuti pang magmadali ka na. Totoo ba ito? Ipapahatid ko ito, pangako. Tapos ka na ba magsalita? Ilang beses na akong pinipilit ng bantay. Dali na, Sanyang, mag-ingat ka. Mag-ingat ka talaga sa daan. Kung tanungin ako ni General Hua, sabihin mo lang na si Liu Gao. Liu lang, tandaan ko yan. Kailangan mong magtiis. Babalik ako. Umalis na tayo, kung magpapabagal pa tayo, hindi na tayo abutan. Tiyak na dinala ni Liu Mazi si Sanyang sa kulungan. Kailangan na nating kumilos agad. Ginoo, nakikinig po ako sa inyo. Itong si Liu Mazi, hindi ko siya binabantayan ng isang araw lang. Sa ngayon, si Sanyang ay walang mapuntahan. Saktong-sakto para makuha ko ang gusto ko. Hahaha, hindi pa rin naunawaan ng katulong. Si Liu Mazi ay kapansanan at bulag. Noong bata siya ay kinidnap ng mga bandido, na nagdulot ng kanyang kapansanan. Sa totoo lang, ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng malaking yaman. Kaya pala, ang dalaga ay interesado sa yaman ni Liu Mazi. Isi, anong masasabi mo? Kung hindi, mag-aaksaya ako ng oras at lakas para ipagsama si Lisa Niang at siya. Akala mo ba bobo ako? Siyempre, ikaw ay isang pambihirang babae. Pero hindi rin bobo si Liu Mazi. Kaya't inilabas ko si Lisa Niang bilang pain. Napakatalino mo, ginang. Nasa kontrol ko si Liu Mazi. Kapag naputulan na ng ulo si Liu Ziyuan, papatnubayan ko siyang pakasalan si Lisa Niang. Pagkatapos maging magkamag-anak, dahan-dahan ko siyang hubarin ng lahat. Napakatalino ng ginang. Humahanga po ako. Ako'y malas na isinilang bilang babae. Kung hindi, tiyak na makakapagtatag ako ng bansa. Maging isang bihirang talento ng bansa. Kaya sumunod ako sa ginang. Ay isang napakatamang desisyon. Huwag kang mag-alala kapag nakuha ko na ang malaking pera. Hahatiin natin ito. Ang iyong tungkulin ay ayusin ang mga bagay sa bahay ni Zuhuan. Ipagbigay alam mo sa akin anumang oras. Alam ng Ginoo na ginagawa ko ito para sa iyo. Sasabog niya ako ng buhay. Hindi niya malalaman. Bukod pa rito, alam mo ang relasyon natin. Naghihintay din ako na magpakasal ka na sa Ginoo. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang pinsan mo. Si Zuhuan ay abala sa mga gawain. Hindi na siya nag-asawa muli. Wala rin akong balak na makipaghiwalay. Kaya sa halip na magkasama, palagi na lang tayong nagtatago. Nais ko sa inyo na sana kayo ng inyong asawa ay magkatuluyan. Huwag na nating pag-usapan ito. Ang pangunahing tungkulin natin ay huwag tumigil. Hindi titigil. Pigaing maigi si Liu Mazi hanggang sa huling patak. Sundin ang utos, lahat ay nakikinig sa misis. Ako na muna ang mag-umpisa. Sino nang makikipag-agawan sa akin sa lalaki? Maghintay ka lang. Si Kuya Zu ay akin. Gusto mong maghukay ng laman sa bibig ko. Talagang isang walang katotohanang pag-asa. Fuyan, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Pinsan, hindi. Mawalang galang na, huwag magalit o makapangyarihang hukom. Hindi alam ng isang simpleng babae kung ano ang kanyang nagawa. Ikaw ang nag-utos at nagplano. Si Liu Mazi ay dinala si Lisa Niang sa pagdalaw sa kulungan. Halika na. Magharap sa harap ng hukuman. Ang alipin ay nagpapatunay na si Fuyan iyon, na tumanggap ng 20 layang na pilak mula kay Liu Mazi. Bago pinayagan si Liu Mazi, nadalhin ang pamilya ng nakukulong na may sala sa pagdalaw. Ginoo, alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako. Kunin ang 20 layang na pilak para matandaan niya ito ng husto. Maganda ang iyong kapangyarihan. Lahat tumigil kayo. Ako ay utusan na mag-imbestiga. Hindi pwedeng, bakit niyo ako hulihin? Hindi naman ako lumabag sa batas. Tigilan mo ang walang kwentang usapan, ito ay utos ng mga nakatataas. Kung aakyatin mo ito, papapatayin ka namin ng walang awa. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Sobra na ang ginagawa ninyo, parang wala kayong batas. Ibigay niyo na ang mga gamit, para rin hindi mag-away ang mga kuya. Ano bang ipapasa? Wala akong kahit ano. Ayaw tumanggap ng paanyaya, tinatanggap ang parusa. Pigilan mo siya. Pakawalan mo ako, tulong. Tigilan mo yan. Ano ba ang lakas mo kung inaapi mo lang ang mahina? Sino ka? Para makialam sa amin. Huwag kang makialam. Kawawa siya. Bukas ay papatayin na ang asawa niya. Hindi niyo siya dapat ganyanin. Umalis ka o isasama kita sa pagputol. Hindi ko siya papahirapan. Gawin mo kung anong gusto mo. Nakikialam sa mga opisyal ng batas. Hinahanap mo ang kamatayan. Pakawalan mo na si Lisa Niang. Kung hindi, makikipaglaban ako hanggang sa dulo. Ate Liu, bakit ka ganyan katanga? Si Lisa Niang, ang lakas ng loob mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang sulat na ito na may dugo, ay nakuha mula sa'yo. At akalain mong itatanggi mo pa. Hindi ko talaga alam kung ano iyon. Sinabihan lang ako ng asawa ko na dalhin ito sa kanyang kamag-anak. Ang tapang mo talaga. Pangahas kang maghatid ng liham para sa mga nakakulong na hatulan ng kamatayan. Ikaw ang talagang may lakas ng loob na parang leon. Walang pakundangan sa buhay ng tao. Pangahas ka, nangahas kang insultuhin ang opisyal na ito. Ikaw ang tinutukoy ko. Isang tamad at tiwali na opisyal. Nag-aalsa ka. Pumalo ka sa kanya. Kahit patayin mo ako, sisigawan pa rin kita. Hindi ka ba natatakot mamatay?
Kung patayin mo ako, hindi ka palalampasin ng Diyos. Ako ang Diyos dito. Tawagin ang mga tao. Dalhin siya palabas. Tutak ang opisyal, babayaran mo yan. Sana mamatay kang masama. Ibigay mo ang babaeng ito kay Fuyan para bantayan. Si Lisa Niang ay ipagkakatiwala ko sa iyo para ayusin. Bakit ako makikinig sa iyo? Huwag kang magalit, asawa. Ang 10 palo sa iyo ay palabas lang para ipakita sa iba. Kailangan ipakita na tayo ay patas. Ginawa lang ito dahil wala nang ibang paraan, kaya pasensya ka na. Sabi ko na napag-usapan na ito noon pa. Gusto lang ipakita. Hindi talaga masakit. Hindi sila marahas sa pag-atake. Kaya hindi masakit. Kahit marami pa ang pera ko noon. Ibibigay ko sa iyo ang 100 taels lang. Tapat ang salita ko. Palagi akong tapat sa aking mga salita. Ilagay mo na lang sa puso mo. Mas mabuti na iyon. Pero kung gusto mong ayusin ang patay na alipin na babae, hindi pwede. Siya rin ngayon ay isa sa mga asawa ko. Dapat kayong magkasundo ng maayos. Talagang marami ang ari-arian ni Liu Mazi. Binabati kita, ate. Lahat ng ito ay sa iyo na ngayon. Hindi pa ito sapat, malayo pa ito sa sapat. Ano pa ang gusto mo, ate? Agad kang magpadala ng tao. Ibaligya si Lisa Niang sa tayuan. Ibaligya sa tayuan. Mahigit 50 taong gulang na si Lisa Niang. Ang buhok na puti ay wala namang halaga. Hindi ito tungkol sa pera. Gusto kong mawala siya magpakailanman. Ate, gusto mong tapusin na talaga. Hindi na kailangang magtanong pa. Basta buhay siya, siya ay panganib. Gawin mo na agad ngayong gabi. Ako na po ang bahala mag-ayos. Nakababatang kapatid. Narito na ang kuya para iligtas ka. Bitawan niyo ako, saan niyo ako dadalhin? Huwag nang magtanong, pagdating mo, malalaman mo na. Kailangan kong sumunod ng mas malapit. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin niyo. Kapatid, may hitsura pa itong puting buhok na babae. Sa gitna ng ganitong liblib na lugar, mas mabuti sigurong unahan na natin siya. Sundin natin si kuya. Ikaw na mauna, hehe. Anong balak ninyong gawin? Huwag kayong lumapit. Tutal ibebenta ka rin naman namin sa bahay aliwan. Mas mabuti pang ako muna ang mag-enjoy. Bastos. Sino ang may ganang sirain ang magandang pagkakataon ko? Ako to, subukan mong hawakan siya ulit. Bayaw, naglalaro lang kami. Hindi mo man lang alam ang nangyayari, basta ka na lang sumugod at sinipa ako. Gusto kong batuhin ka ng 1 beses. Hintayin mo, sasabihin ko ito sa ate ko. Sirain ang kanyang magandang pagkakataon. Hindi kanya mapapatawad. Kuya, makakapunta ka bang iligtas ako? Hindi ko inasahan. Bodong kapatid, ikaw ay palaging aking kapatid. Palaging pinapahirapan ni nanay na tigre si kuya. Kailangan na kayong tumayo at maging tao. Maraming taon kitang naisip na mali. Pasensya na. Sama mo ako pa uwi. Kailangan kong magmadali papuntang tayuan. Tulungan mo akong makakuha ng mabilis na kabayo. Walang silbi, kahit isang babae hindi mo mapanatili. Ano pang magagawa mo? Ate, huwag kang magalit. Biglang lumabas si Bayaw Lishe. At dinala ang tao palayo. Si Lishi ay ang aking inutil na asawa. Hindi posible na wala siyang lakas. Isa siyang basura. Hindi, si Lishi ay sobrang lakas. Hindi talaga ako makakalaban sa kanya. Kung aabusuhin niya ang mabuting ginawa ko, pipigilan ko siya ng todo. Ate, ano ang plano mo? Pumunta ka kay Zuhuan. Pahahanap mo siya ng dahilan para maaresto si Lishi at makulong. Pagkatapos maaresto, ano na? Yenwe, hindi na titigil. Na walang nakakaalam. Hayaan siyang mamatay sa kulungan. Mahal na hukom. Kailangan mo talagang tulungan si maliit na kapatid. Anong nangyari? Sino ang nangbuli sa aking munting puso? Sasaktan ko siya. Si Lishai ang masamang tao. Sinaktan niya ang pinsan ko. Sobrang galit ko sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Madali lang, ipasok mo siya sa bilangguan. Hayaan siyang mamatay dyan. Ha. Maliit na bagay lang ito. Sakop ko na ito. Salamat na lang. Kapag namatay na si Lishai sa bilangguan, ikakasal na ako sa'yo. Araw-araw tayong mamumuhay ng masaya. Bunso, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sige, ipapagawa ko na agad. Bakit ninyo ako inaaresto? Bakit ninyo ako inaaresto? May nagreklamo laban sa iyo. May kinalaman ka sa isang kaso ng pagpatay. Sumama ka sa amin sa himpilan ng bayan. Wala akong ginawang masama. Hindi niyo pwedeng pagbintangan ang isang mabuting tao. Tama na ang satsat. Itapon niyo siya sa ilog. Anong balak niyong gawin? Hindi ako marunong lumangoy. Utos to ng nakakataas. Kaysa mamatay ka sa kulungan. Mas mabuting hayaan kang madulas at mahulog sa tubig. Ha, magreklamo ako. Sugod. Tulong. Kapatid Zhao, dapat sana ay pupunta ako sa tayuan para hanapin si Huaqiang na may dalang tulong. Pero mukhang hindi na ako aabot sa oras. Kaya magplano tayo ng maayos. Para sa usapin ng pagpatay sa hukuman. Big Brother nakahuli ng isang tiwaling opisyal. Bakit ikaw ang misis? Kaibigan, sobrang urgent nito. Pagkatapos ng tanghali sa 2 kwartel, si Liu ay hulihin ang ulo. Pupunta ako sa tayuan para humingi ng tulong. Ginang, maupo ka muna at magsalita ng dahan-dahan. Sayang ang sulat na isinulat ni Liu lang na may dugo. Kinuha iyon ng pulis na si Zuhuan. Walang sulat na may dugo. Hindi ka maniniwala si General Hua. Kuya Zhao, maghanda ng mabilis na kabayo. Pupunta ako ngayon kay General Hua.
Masyadong malayo ang tayuan mula rito. Hindi makakatulong ang malayo kung ang kailangan mo ay malapit. Hindi ba't nakikita nating nakabukang mata habang pinapakosilyo? Para masiguro na walang mangyayaring mali sa amo natin. Kaya kailangan nating hatiin ang lakas. Sabihin mo na, anong gagawin? Ako ay magpapalipad ng mabilis na kabayo papuntang tayuan para hanapin si Huaqiang. Salamat, Big Brother Zhao, sa pagtulong na salakayin ang korte. Ikaw na ang bahala sa pag-istorbo sa kaayusan sa korte. Ipagpaliban ang muling pagsusuri. Para magkasya ang oras na dumating si General Hua para sumaklolo. Mga kapatid, kahit mamatay pa, basta masiguro lang ang kaligtasan ng amo. Ang buhay ni Liu lang namin ay ipinagkakatiwala ko sa inyo at sa mga kapatid ko. Huwag mag-alala ang misis ko. Pakisuyo na lang kay Kuya Zhao. Aalis na ako. Mag-ingat ka sa paglalakbay, kapatid. Ako na ang bahala dito sa lugar ng bitayan, huwag kang mag-alala. Maraming salamat sa inyong dalawa sa malaking tulong at kabutihan. Maraming salamat sa inyong dalawa sa malaking tulong at kabutihan. Huwag mong sabihin yan, ang pagliligtas kay Liu ng inyong pamilya ay tungkulin ng mga tunay na bayani. Sanyang, huwag kang mag-alala. Kuya Zhao, nag-aalala ako kay Liu. Paulit-ulit kong iniisip. Gusto ko nang bumalik ngayon. Bakit bigla kang nagkaganyang isip? Nag-aalala talaga ako kay Liu. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Gusto ko siyang samahan. Ginang, ito ay dahil hindi kayo nagtitiwala sa aming mga tao sa bundok. Natatakot kayong walang panalo. Sige, magpadala tayo ng tao para ihatid siya pabalik. Maraming salamat, Kuya Zhao. Ginang, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo ngayon. Ipapadala namin agad ang tao para ihatid kayo pabalik. Kayo dalawa ang maghahatid sa Ginang pabalik. Kung may isang hibla ng buhok na mawala sa Ginang, kayo lamang ang nagtatanong. Baka mag-alala ka, Kuya. Mga kapatid, magpakatatag kayo. Dapat tayong makarating sa bayan bago magtanghali. Parang may ingay sa harapan, Kuya. Kailangan bang magpadala ng tao para mag-imbestiga? Wala nang oras. Ang pagligtas sa tao ay parang pag-apula ng apoy. Bumilis tayo. Pero paano kung makatagpo tayo ng mga sundalo? Kulang tayo sa tao, manahimik kayo. Kung takot kayo, umalis na kayo. Nakatanggap tayo ng ulat na may nakita tayong grupo. Hindi kilala ang pagkakakilanlan. Baka mga tao ng bodega ang naglalakbay. Kailangan bang magsagawa ng investigasyon? Walang kwentang usapan, hindi natagpuan ng emperador. Walang anumang kahina-hinalang tao. Walang dapat palampasin. Ngunit kailangan nating bawiin ang Li Family Village, di ba? Huwag magpaliban sa mga mahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang matagpuan ang emperador. Hindi maganda, nasa unahan ang mga sundalo. Kuya, ano ang gagawin? Lalaban ba tayo o tatakbo? Sabi nga, sa makipot na daan, ang matapang ang nagwawagi. Pero sobra silang marami. Huwag nang makipagsagupaan, umatras na tayo. Saan tayo atras? Sa likod natin ay bangin at matarik na pader. Bawat isa na makatakbo, makatakbo. General, ang mga taong ito ay parang mga magnanakaw. Tamang-tama, mahuhuli silang lahat. Kunin ninyo sila. Walang dapat makatakbo. Patayin. Nakatama ako ng kutsilyo. Mga kapatid, huwag bumitaw, huwag bumitaw. Huwag silang pakawalan. Pumatay ang general ng mahigit 10. Nakatakas ang mahigit 10. Isa lang ang nahuli. Sabihin ninyo, ano ang ginagawa ninyo? Ipinapaabot sa inyo, Ginoo. Pupunta kami para iligtas ang emperador. Bola lang yan. Tapos na talaga. Parang isinumpa na talaga ako ng langit. Panginoon, tayong dalawa na lang ang natira. Gusto mo bang tipunin ulit? Ang mga nagkahiwalay nating mga kasama. Anong pagtitipon pa? Hindi ba pupunta si Panginoon para sagipin sa piitan? Anong sagip pa? Mahalaga ang buhay, mabilis tayong umalis. Walang balita kay Guchen. Siguradong may nangyaring hindi maganda. Matagal na ring umalis si Sanyang. Bakit wala pa ring balita? Diyos ko, bakit ganyan ka sa akin, Liu Ziyuan? 16 na taon na. Nahihirapan akong makita si Sanyang ng isang beses. Hindi ko inakala na dito pa kami magkikita. Ang tiwali ay napahamak dito. Baka ito na ang nakatakdang kapalaran. Bayaw ni Go Wei. Nasaan ka ngayon? Nasaan ang anak ko, ang magaling na mandirigma? Hoy, tapusin mo na ang pagkain. Ito na ang huling pagkain mo sa buhay mo. Pinagsisihan kita, Sanyang. Pinaghintay kita ng 16 na taon. Hindi ka pa nakapagpakasaya kahit isang araw. Ngayon, hahatiin na ang ulo ko sa katawan. Ano pang hinihintay mo? Pagpuputulan na ng ulo. Sino pa ba ang maghihintay sa'yo? Umalis ka. Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila, ha? Ako si Liu Ziyuan, isang taong tapat at may prinsipyo. Hindi ko akalain na mamamatay ako ng walang kasalanan dito. Hindi ako makakapayag. Talagang hindi ako makakapayag. Sanang nabigyan kita ng magandang buhay, sanang. Patawad sa iyo. Kung talagang may buhay pagkatapos ng kamatayan, gagawin ko ang lahat para kay Sanyang. 6 na taon ng paghihintay. Ang kapalit ay ang aking balita ng kamatayan. Sanyang, huwag kang malungkot para sa akin. Kailangan mong maging matatag at ipagpatuloy ang buhay. Hindi na ako makakabawi. Pinatay ang ating pinuno. Bilang pinuno ng pamilya, susunod ako sa iyo. Ate, magpakatatag ka. Dahil nandito na tayo, tanggapin na lang. Kung umalis na ang bayaw, dapat ay magpakatatag ka pa. Kung hindi, hindi siya mapapakalma sa kanyang kinaroroonan. Ang babaeng ito ay mahusay umarte. Posible rin na pinatay ang sariling asawa. Kung magmamalabis ka pa, putulin ang bibig mo. Alam ng lahat na mahigit 20 taon na kaming magkaibigan ni Li Shaifeng. Sa araw-araw, medyo naging mahigpit ako sa kanya. Pero mahal namin ang isa't isa. Yung mga nagsasalita ng hindi maganda talagang dapat magdusa.
Kuya. Mahal na Ginang Lee, mangyaring magpakatatag ka. Narito, humihiling kami ng patunay mula sa mga mamamayan ng bayan. Tinitiyak ng aming bayan na mahuhuli ang mga nagkasala at dadalhin sa hukuman upang maipagdasal ang kaluluwa ni Li Shay. Maraming salamat, o makapangyarihang Diyos. Ang babaeng ito ay talagang mahusay sa kanyang pag-arte. Balang araw, hahanapin kita upang maningil. Handa na ba ang mga kapatid? Kapatid, huwag kang mag-alala. Nandito na kami. Tandaan mo, kailangan mong hintayin ang aking signal bago kumilos. Naiintindihan, susunod sa utos ng kapatid. Magkalat kayong lahat. Huwag kayong mahuli ng mga opisyal. Kayo dalawa. Pangunahing protektahan ang kaligtasan ni Liu Ziyuan. Kapatid, huwag mag-alala. Hindi kami lalayo. Nangako kami. Kung may mangyari kay Liu Ziyuan, magpapakamatay kaming lahat. Nasa tabi ni Ginoong Liu ang mga nakakaintindi. Sige na, maging matalino ka naman. Narinig ko na ngayong araw, yung mga pinatay ay galing pa sa malalayong lugar. Mga mayayamang tao. Sayang, napasok sila sa kaso ng pagpatay. Narinig ko na ang pangalan niya ay Liu Ziyuan. Isang mataas na opisyal mula sa Beijing. Hindi ngayon ay mga opisyal na nagkakampi-kampi lang. Tunay na mataas na opisyal. Maaari pa ring mapatay. Ang mahalaga ay nagkamali siya ng tao. Napatay ang biyana ng county magistrate. Pagkatapos ng araw na ito, mabawasan na ang isang malaking alalahanin. Matalino ang Ginoo. Nawala na si Liu Ziyuan. Maaari nang magpahinga ng payapa ang Ginoo. Masyado pang bata para makipaglaban sa akin. Tama yan. Sa harap ng mga matatanda, ano siya? Isa lang siyang tanga, hehe. Dumating na ang oras, dalhin ang bilanggo. Zhu Huan, ikaw na gunggong na opisyal. Kukunin ka ng Diyos. Ha. Sige, magalit ka na, tapos ayos na tayo. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Peste kang sumisira sa bayan. Walang puso at walang konsensya. Walang magandang kahihinatnan. Mga kapatid, maghanda. May mga tao na gumagawa at ang langit ay nanonood. Bilang isang opisyal ng korte, hindi mo pinapahalagahan ang mga suliranin ng korte. At dito ka nagiging mapang-api. Walang halaga ang buhay ng tao. Mag-ingat ka, ang langit ay galit at ang tao ay nagagalit. Ipinadala ng korte ang mga tao upang lipulin ang iyong siyam na angkan. Si Liu Ziyuan na hindi marunong makilala sa tama at mali. Kung mang-udyok ka pa ng tao, tatakpan ko ang bibig mo. Huwag mo akong sisisihin. Trabaho ko lang ito. Naway agad kang muling isilang. Ako, isang simpleng iskolar. Naging bayani sa magulong panahon. Ngayon, mamamatay ako sa harap ng mga tao. Naintindihan ko na ang kamatayan. Walang pagsisisi. Luhod ka, huwag mag-aatubili. Ako si Liu Ziyuan, matatag at matapang. Luhod sa langit, sa lupa, sa magulang. Hindi luhod sa mamamatay tao. Kung ganoon, di ka na makakaila. Sige, mga tao, pigilan siya. Kahit ayaw niyang lumuhod, pilitin siyang lumuhod. Liu lang, aking asawa. Huwag ka nang sumigaw, baka dakpin ka ng mga sundalo. Nga. Kaya gawin ni Zhu Huan ang kahit anong bagay. Mas mabuti pang magtago ka na. Kung hindi ako magtago, mamamatay ako. Gusto kong mamatay kasama ang aking asawa. Nalilito ka, Sanyang. Tumakbo ka na, huwag mo akong intindihin. Mga kababayan, ang aking asawa na si Liu Ziyuan ay isang iskolar lamang, na inakusahan ng pagpatay ni Fuyan. Lahat tayo sa baryo ay maaaring patunayan na hindi kumilos ang aking asawa. Walang kasalanan. Sa panahon ngayon, hindi kayang labanan ang mas malakas. May mga hinaing na walang masambit. May mga pagkakamaling di maipagtanggol. Anong klaseng panahon ito? Mataas ang langit, malayo ang emperador. Babaeng tagabayan, si Li Sanyang, ito ang babala ko sa'yo. Kung magpapatuloy kang guluhin ang kaayusan, ikaw ay hinatulan na katulad ng isang mamamatay tao. Liu Ziyuan, bibigyan kita ng pagkakataon. Bago ka mamatay, mayroon ka bang nais sabihin? Ang korte ay ginamit ang mga katulad mo, mga taksil. Talagang bulag sila. Sobrang labag sa batas. Ito ay pagsuway sa kapangyarihan ng emperador. Dahil sa salitang ito, maari kitang parusahan kasama ang iyong buong angkan. Ikaw ay isang baliw. Ako ay baliw. Ngunit nakikita kong masaya at payapa ang mga tao. Kahit na ako'y mamatay, ako'y buhay pa rin. Sayang nga lang. Ang mga tao dito ay napasama sa iyong uri ng mangmang na opisyal. Namumuhay sa madilim at masalimuot na mga araw. Tao. Pagsarhan mo ang bibig niya. Makikita na tayo muli sa susunod na buhay, Sanyang. Si Liu Ziyuan walang alam sa kabutihan. Dapat noon pa ay nagbayad na siya. Hindi sana siya nagkaproblema. Talagang matigas ang ulo. Mamatay ka na, kapag namatay ka, tapos na ang lahat. Anyway, napakamura sa kanya. Dapat muna niyang putulin ang kanyang dila. Tapos sa kanya putulin ang ulo. Dumating na ang 3:00 ng hapon. Sandali, mabilis, protektahan ang Ginoo. Gusto niyang nakawin ang lugar ng parusa. Mga kababayan, ako at ang aking asawa ay may malalim na pagmamahalan at katapatan. Ngayon, ako'y susunod sa aking asawa sa daan. Mangyaring mga mabait na tito at tita. Mga kuya at ate, tulungan ninyo akong ilibing ang aking asawa. Asawa. Nandito ako para samahan ka. Sa daan ng mga patay, hindi ka na nag-iisa. Sundin mo ang aking utos. Sabi ko, kapag sinabi kong kumilos, kumilos na tayo. Kapag itinapon ni Ginoong Zhu ang token, tutuloy tayo. Kuya, panoorin mo na lang. Wala sa amin ang duwag. Tinitiyak naming lulubog sa gulo ang mga tiwali. Ginoo, may kahina-hinalang tao sa gitna ng tao. Parang may mali. Matagal ko nang napansin iyon. Hayaan na lang silang mag-eksperimento. Basta't lahat tayo ay isasama na rin. Haha, sundin ang utos ko.
mga walang kwentang grupo. At nagmamaliit pa sa harap ko. Tatay at nanay, mga kapatid na lalaki at babae. Narito po ang maliit na babae, magalang na bumabati. Liu Lang, aalis na ako, Sanyang. Naghihintay ako sa iyo sa tulay ng naihe. Pinapapunta ako ni Li Angbo para samahan si Liu Lang. Bold na rebelde. Nilalapastangan mo ang gobyerno. Anong kasalanan ito? Mga kapatid, kumilos na. Magpalabas ng mga palaso. Kung sawa na kayo sa buhay, huwag nang sisihin ang aking malupit na puso. Huliin ang lahat ng mga rebelde, General Wu. Pabilisin. Walang galaw, lahat ay lumuhod. Ano nang nangyari? Nandito lang kami para manood. Hindi pwedeng manood lang. Mag-squat ka. Huwag niyo kaming hawakan. Sa susunod, hindi na kami mangangalabit. Hindi na kami mahulog sa bitad. Bilisan mo, labanan natin. Sige, kuya. Sira ulong layang Bozhong. Akala mo, hindi alam ng opisyal na ito ang mga kalokohan nyo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Para malaman mong mabuti. May tao sa loob nyo na nauna na sa iyo. Ipinagbigay alam na sa opisyal na ito ang lahat ng plano nyo. May inside man. Kung susunod ka, sumuko ka na. Para hindi ka pa masaktan ng sobra. Sino ang nagsabi sa kanila? Hindi ako ang kuya ko. Wala nang silbi sabihin ito ngayon. Maghanda na makipaglaban. Makipaglaban? Sa inyo lang ba yan? Tao. Bantayan ninyo ng mahigpit ang traidor na ito para sa akin. Sino man ang maglakas loob, patayin agad. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng maghintay na mamatay lang. Laban tayo sa tiwali na opisyal na ito. Sila ay umatake na. Si kuya sumugod na. Sundan natin siya. Makapatay man lang ng isa, sulit na. Makapatay ng dalawa, panalo pa. Halika, ang haharang sa akin, mamamatay. Ang tapang ng taong to. Hindi na natin kaya. Ginoong Liu. Nandito ako para iligtas ka. Kapatid Layang, masyado nang marami ang tao. Hindi na natin kaya. Kapatid Layang, mauuna na ako. Hindi ko akalain na may koneksyon pa si Liu Ziyuan sa mga tao sa ilalim ng lupa. Hala, parang yung tagabantay natin noon sa bahay. Nasaan si kapatid Layang Zong? Kung hindi ka susuko ngayon, papatayin ka agad. Pakawalan mo ako. Maging mahinahon ka, kung gagalaw ka pa, puputulin ko ang kamay mo. Bayani ng liang-liang. Ikaw ba iyon? Ginoong Liu. Patawarin mo ako, wala akong magawa. Hindi ko kayo nailigtas. Bayani, wag mo nang sabihin yan. Ang iyong kabayanihan ay nakagugulat. Ako, si Liu, ay mananatiling tapat sa puso. Hindi ko man kayo naisalba. Sige na, sasamahan kita sa kabilang buhay. Si Li Angbo ang dahilan ng iyong kamatayan. Paano ko matatanggap iyon? Pinagsikapan mo na lahat. Lubos ang pasasalamat ni Liu. Ganito lang ang kaya mo tapos atake ka pa sa lugar ng parusa. Hindi ka ba tumitingin sa sarili mo? Hindi mo talaga alam ang lawak ng mundo. Ang pinsan ko ay matalino at maingat. Ngayon, kahit ang hari ay hindi na makakatulong sa inyo. Ulat po, Ginoo, napatay na ang mga rebelde. Nahuli ang isang leader. Dalhin mo sila yung Bozhong dito. Isang tiwaling opisyal na nagwawasak ng buhay. Hindi ka makakatakas sa kapahamakan. Hindi ko alam kung ako'y mamamatay ng maayos. Pero sigurado akong hindi ka magtatagal. Dahil sa mga tiwaling opisyal, ako'y labis na nagdusa. Talagang hindi na ako makatakbo. Ngayon, anong gagawin, Panginoon? Mga kapatid, namatay na, nagkawatak-watak na. Anong magagawa pa natin? Mahalaga ang makatakas. Panginoon, sandali lang. May sasabihin ako. Panginoon, ang 15 kapatid natin na nawala. Maaaring nagtipon-tipon na sa lugar ng parusa. Ano ngayon? Hindi na nga natin kayang iligtas ang sarili natin. Kung hindi mo ipapakalat ito, magiging kwento ka sa mundo na walang awa at katapatan. Sino pa ang makikisama sa'yo? Mula ngayon, sa mundo ng Jianghu, ang pinakamahalaga ay ang salita ng katapatan. Panginoon, pag-isipan mo ng mabuti. Sige na nga, sige na nga. Tama ka. Hindi pwedeng hayaang saktan ang dangal ng tao. Pero sasabihin ko na agad ang totoo. Huwag ka ring magalit. Kung mali ang takbo ng pangyayari, tayo'y bumalik at tumakbo. Matalino ang ating pinuno. Pupunta na tayo sa lugar ng parusa. Siyempre naman, mahalaga ang buhay. Kailangan nating kumilos ayon sa sitwasyon. Diyos ko, pinatay ng mga sundalo ang napakaraming tao. Pero hindi ko kilala ang mga ito. Hindi sila sa atin. Sino ang mag-aakala? Nahanda na ang gobyerno noon pa. Napakadelikado. Buti na lang na-late tayo ng kaunti. Huwag nang mag-usap pa, umatras na tayo. Isusugal ang buhay para lang sa tinatawag na pagkakaibigan. Hindi naman kailangan. Sandali lang, Panginoon. Sinabi ko na sa'yo, ito ang magandang pagkakataon mo para magpakitang gilas. Paano kung humingi ng saklolo si Guchen tayo ay? Mataas ang plano ni Ginoo. Ate, kinamka mo na nga ang napakaraming ari-arian ni Liu Mazi. Aagawin mo pa itong jade pendant sa akin. Gusto mo ba talaga akong mapahamak? May utang pa akong 10 tael ng pilak sa ihong yuan. Kapag hindi ko pa nabayaran, magkakaproblema ako. Tingnan mo ang itsura mo, walang ambisyon. Ito, para sa'yo. Kung makahanap ka pa ng iba, akin na lahat. Sino nang may lakas ng loob na gumawa ng ganyan? Umalis ka agad. Ako ang pinsan ni Ginoong Zhu. Ikaw, batang paslit, may lakas ng loob kang makialam sa akin. Umalis ka na. Halika na. Ilagay si Liu Ziyuan at Layang Bozhong sa piitan.
Bukas, 3:00 ng hapon, sabay-sabay silang parusahan. Iulat sa ating general. May tao sa labas na humihiling na makausap. Sabi ay may napakahalagang balita sa hukbo. Sino ang nagpasok sa kanya? Ako po si Guchen, tauhan ni General Hua. Nagmamakawa po akong magpadala kayo ng hukbo para iligtas ang mahal na hari. Iligtas? Sino ang ililigtas? Sino ka ba? Ako po si Guchen, tagapagbantay ng mahal na hari. Ang mahal na hari ay naglalakbay ng lihim. Ngayon ay naipit siya sa nayo ng pamilya Li. Nasa bingit ng panganib. Sabi mo ay tagapagbantay ng hari. Ano ang iyong patunay? Ang aking plaka ng hukbong bantay ay kinuha ng tiwaling opisyal na si Zhu Huan. Walang patunay. Bakit ka maniniwala ang general? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Nawala ang pagkakataon para sa tulong. Hindi mo kayang pasanin ito. Bastos, kahit walang ebidensya, naglakas loob kang lokohin ang general. Huwag magalit, General Hua. May mahalagang impormasyon akong sasabihin sa iyo. Kilalang kilala mo ba ang general na si Gu Wei? Kalokohan, ako ang General Gu na siya ring nagpalaki sa kanya. Ako ang pinsan ni General Gu Wei. Ang huling daliri sa kanang paa ni Gu Wei ay kalahating putol. Iyan ay sugat na natamo ng general noon para iligtas ako. Naipasan niya ang pinsalang iyon. May maliit na itim na nunal na kasing laki ng munggo sa ilalim ng kaliwang tainga ng emperador. Kung hindi pa naniniwala si General Hua, maari siyang magpadala ng tao para mag-imbestiga. Hindi na kailangan. Ang mga ito na sinasabi mo ay hindi alam ng mga banyaga. Kaya handa ka bang magpadala ng mga sundalo para iligtas siya? Nasa panganib ang emperador. Paano ako makakapagsawalang bahala? Tawagin ang 100 kabalyero. Agad na patungo sa Lijia Zhuang. New Zhuang. Ang swerte naman at dito kita nakatagpo. Inutusan akong hanapin ang emperador. General Hua. Pupunta ako sa Lijia Zhuang para iligtas siya. Kakatapos ko lang galing sa Lijia Zhuang. Wala akong nakita na emperador Siguro mali ang iyong impormasyon. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito, General Hua. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Dali, pumunta tayo sa munisipyo ng Lijia Zhuang. Dito na natin pag-usapan sa hukuman. Kung hindi, huli na tayo. Sino ka ba? Nanangahas kang magdikta dito. Ako si Guchen, ang tagapagsilbi ng emperador. May problema ba? Kamakailan lang ay nakipagkita sa akin ang emperador. Hindi kita nakita na naglilingkod sa paligid. Kamakailan lang. Ako ay lumipat mula sa aking bayan at sumama kay General Gu Wei. Naging tagapagsilbi sa palasyo. Huwag na nating pag-usapan iyon. Mabilis, magpatuloy tayo. Ginoong General. Lagi kong naiisip na kahina-hinala ito. Sobrang pamilyar ako sa ganitong taktika. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay isang espiya ng Khitan. O di kaya ay mga natirang bandido. Gusto mong sabihin, ang taong ito ay sinadyang dalhin tayo sa isang embускada. Dapat tayong mag-ingat. Bakit niya nga ba? Alam ang mga detalye tungkol sa emperador at sa General Gu Wei. Mga detalye na hindi alam ng marami. Bakit niya ito nasabi ng napakalinaw? Sa unahan, mataas ang bundok at siksik ang gubat. Mas angkop ito para sa ambush. Huminto ka, kailangan kitang tanungin ng mabuti. Magsabi ka ng totoo. Ang mga lihim ng emperador at ni General Gu. Paano mo nga ba nalaman ang mga iyon? Una, ako ay tagapangalaga ng emperador. Pangalawa, ako ay pinsan ni General Gu. Wala kang palatandaan ng hukbong bantay. At wala kang opisyal na dokumento. Dahil sa isang bibig, naipagalaw ang mga piling sundalo ng General Hua. At pinapunta pa ang general mismo. Talagang kahina-hinala. General, nasa panganib ang emperador. Huwag na sanang mag-aksaya ng oras. Sino ang nagpadala sa iyo? Ano ang layunin nito? Makinig kang mabuti sa akin. Ako si Guchen, ang personal na tagapag-alaga ni Haring. Ako ang ipinadala ng hari mismo. Humihingi ng tulong kay General Hua. Sinasabi mong nasa Lijia Zhuang ang hari. Kung nasa Lijia Zhuang ako, para na akong naghukay hanggang sa ilalim ng lupa. Pero hindi ko pa rin nakikita ang hari. Iyan ay dahil sa iyong mga mata. Sayang, mayroon kang mga mata ng baka. Nang marinig ito ni General Baka, nagsimula rin akong magduda. Ginoo, ipinapangako ko sa aking buhay. Kung ako ay nagsasabi ng hindi totoo, maaari mong putulin ang aking ulo anumang oras. Mukhang pareho kayong may punto. Nandyan talaga ang emperador sa Lijia Zhuang. Bakit hindi magpadala ng county magistrate? Kasama ang mga tao ni Zhu Huan. Naguguluhan ka. Si Zhu Huan ang nag-uusig sa emperador. Imposible, si Zhu Huan ay isang iskolar. May tungkulin sa biyaya ng emperador. Gusto ba niyang magrebelde? Talagang walang batayan ang sinasabi mo. Nagmamatigas kayo sa utos. Nakapagpaliban kayo ng tulong. Kasama ang buong angkan. Nagmamatigas. Patunayan mo munang totoo ang iyong utos. Kung hindi, may masamang balak. Ginoo ng General. Nagmakaawa ako sa inyo, General. Kapag huli na, wala ng pag-asa. Ibig kong itali siya sa punong iyon. Kailangan kong imbestigahan siya ng mabuti. Sabihin mo. Ikaw ba ay aso ng Khitan o mula sa anong bundok? Tao ni Liu Hizi. Tao pa rin ni Zhao Saiping. Hindi ako espiya ng Khitan. Lalo na hindi ako tulisan. Ako talaga ay si Guchen, ang tagapangalaga ng emperador. Hindi magsasabi ng totoo, ano. Dalhin ninyo siya parusahan. Tingnan natin kung hanggang kailan siya makakapeke. Pangalan mo ay New. Paano nagpalaki ang korte ng isang tanga na katulad mo? Kung may mangyari sa emperador, ikaw at ang buong angkan mo ay ililibing kasama niya. Magising ka na. Huwag ka nang magmatigas. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. General, ito po ang nakuha namin sa kanya. Tingnan nyo, parang sulat ba ng Khitan ito? Hindi yata ito. Parang sulat ng multo. Hindi ito ang signal ng komunikasyon. Nakita ko ito noong nilalabanan ko ang mga tulisan. Kaya siya talaga ay espiya. Malapit na malapit.
Ito ang iginuhit ko nang dinukot ako ng mga tulisan sa kanilang kampo. Batay sa alaala, mapa ng kulungan ng Lijiazhuang County. Mas lalo itong mali. Isa kang tagapagbantay ng emperador. Bakit ka gumagawa ng mapa ng county? Para mapadali ang pagliligtas ng emperador ng general. Niloloko mo lang ako. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi mo? Bugbugin mo siya. Ginoo, sa aking obserbasyon. Pakiramdam ko yung nagsasabing siya ay tanod ng emperador. Ay mukhang hindi nagsisinungaling. Hindi natin dapat hayaang si Nyusu ang napabigla-bigla. Ang makasira sa mahalagang bagay. Ibig mong sabihin ang emperador ay posibleng talagang nagipit sa himpilan ng Li Family Village. Malaki ang posibilidad. Sabihin mo pa, may mga kitan o mga tulisan na nagkubli. Kahit na isang daang magigiting na sundalo, hindi kami basta-basta. Ay naku, muntik na itong makasira ng plano. Huwag kang kumilos, General New. General, nasa 5 milya tayo mula rito. Nakakita kami ng maraming bakas ng kabayo. Anong direksyon? Papunta sa direksyon ng Lijiazhuang. Hindi bababa sa 200 kabalyero. Talagang may nakatagong puwersa sa direksyong ito ng 200 kabalyero. Iyon ay dahil natatakot si Zuhuan na may muling aatake sa lugar ng bitayan. Kaya nagpadala siya ng mga sundalo. Bilisan ninyo at iligtas ang emperador. Ginoo, magpasya na po kayo agad. Ihatid ang utos. Bumuwal at magtayo ng kampo. Magmadali patungo sa Lijiazhuang County Office. Ginoo, ang general. Kung sakaling may panlilin lang, magiging problema ito. Kung may panlilin lang, tatanggapin ko na. Kung sakaling totoo ito, hindi ko kayang pasanin ang kasalanang ito. Ginoo, ang general. Sa wakas, nakagawa ng matalinong desisyon. Tumahimik ka, bigyan siya ng kabayo. Kung may problema, putulin na siya. Ay, Ginoong Liu, naghirap ka na. Sana'y hindi ako naging mangmang at walang kakayahan. Hindi ko na iligtas ang Ginoo. Talagang nakakahiya. Layang Yishi, lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Noong mga panahong iyon, hindi mo inalintana ang lahat. At pinalaki mo siya Okilang. May utang na loob ako kay Ginoong Li. Paano ko mapapabayaan ang apo ng kanyang anak na babae? Si Okilang ay nanalo na bilang pinakamagaling na mandirigma. Alam mo ba iyon? Tunay nang nahuli si Okilang. Tunay na may katarungan ang langit. Alam ng buong mundo ang mabuting alagad na iyong pinalaki. Kung alam ni Ginoong Li sa kabilang buhay. Ito na ang aking ganti. Kahit mamatay pa ako. Mapayapa ang aking kamatayan, ako si Li ang Bozhong. Ikaw ang nagpalaki kay Okilang hanggang sa maging ganap siyang tao. Salamat sa muling pagkakataon. Nasa iyong serbisyo, Ginoong Liu. Walang anuman, Ginoong Liu. Ito ay aking tungkulin. Sayang nga lang, hindi ko na ipagkaloob ang inyong muling pagsasama bilang pamilya. Talagang wala akong silbi. Huwag kang mag-alala, Liang Yishi. Kung hindi, mas lalo akong makakaramdam ng pagkasala. Walang dahilan para isama ka sa panganib. Pasensya na, kailangan kong makaisip ng paraan para makatakas. Nagpadala si Zuhuan ng mga sundalo mula sa kalapit na bayan. Mahigpit ang seguridad. Maliit ang posibilidad na makatakas. Ano ang dapat gawin? Buhay na utang ni Liang Yishi. Si Liu ay magbabayad sa susunod na buhay. Tiyak na magbibigay ng malaking gantimpala. Hindi ko hinahangad ang gantimpala. Ang tanging hiling ko ay mabuhay ka. Lumabas at makasama ang dalaga. Mabuhay. Hindi ako bibigyan ng daan ni Zuhuan at Fuyan. Patay na ang puso ko. Naging top scorer si Yao Qilang sa pagsusulit. Tiyak na mararamdaman niya. Kapag may nangyari sa'yo, tiyak na darating siya para iligtas ka. Salamat sa mga salitang pampalubag-loob ni Liang Yishi. Kung ganoon na ang kapalaran, bakit hindi ko ito harapin ng buong tapang? Ano ba ang dapat katakutan sa kamatayan? Mag-ingat ka. Laging may pag-asa. Naway makita ng langit ang katotohanan. Ibalik sa amin ang aming linis. Mapatalsik ang tiwaling opisyal. Handa akong mamatay kasama si Ginoong Liu. Walang pagsisisi, walang panghihinayang. Majest, magpakatatag kayo. Narito na po ako. Ipasa ang aking utos. Mabilis na pag-usad. Huwag mag-aksaya ng oras. Hindi ko maintindihan si Zuhuan na hangal. Bakit hindi niya pinatay si Liu Ziyuan kahapon ng diretsyo? Tiyahin, huwag magalit. Ang pagpatay sa bilanggo ay kailangang sundin ang tamang oras. Sino ba ang niloloko mo sa oras na yan? Paglampas ng alas 12:30, papatayin ang bilanggo. Sabi nila, ang kaluluwa ng namatay ay babalik sa mundo ng mga buhay. Para habulin ang pumatay sa kanya. Mga kwentong panakot lang yan. Sige na, isang beses pa akong maniniwala sa'yo. Bakit ba sobrang nagmamadali ang pinsan kong babae na patayin si Liu Ziyuan? Hinala ko si Liu Ziyuan ay isang opisyal ng hukuman. Kung mapagalitan tayo ng korte, hindi ko kakayanin ang magiging resulta. Si ate ay nagpasya base sa plaka ng mga gwardya. Tama iyon. Kaya para maiwasan ang abala pagsapit ng tanghali, huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Pumasok na tayo ngayon sa kulungan. At hayaang magpakamatay siya dahil sa takot sa parusa. Sa wakas, nagising ka na. Talagang hindi madali. Mula ngayon, sumama ka sa ate at mag-enjoy. Mabilis, sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. Pupunta ako para makipag-ayos sa pinuno ng bilangguan. Ikaw ang bahala na patayin siya para wala ng problema. Epektibo ba ang planong ito? Gagawin mo lang ang sinasabi ko at susunod ako sa iyong mga utos. Wala namang ibang nakakatakot. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Dali, magulat ka. Sabihin mo ang pinunong general na si Gu Wei ay nag-utos na dalhin si Liu Ziyuan sa kabisera. Hindi ko inakalang isang simpleng kaso sa maliit na bayan ay makakaabala pa kay General Gu Wei. Mabilis, pumasok po kayo. Si Ginoong Zhu ay masipag at mapagmahal sa bayan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay General Gu. Ngayong dumating ako rito upang dalhin pabalik si Bilanggo Liu Ziyuan para sa paglilitis. Pagod po kayo sa biyahe, Ginoo. Ngunit trabaho ay trabaho. Pakiusap, ipakita ang mga opisyal na dokumento.
Hindi alam ni Ginoong Zhu. Nakatagpo ako ng mga tulisan sa daan. Nakuha ng mga tulisan ang dokumento. Kaya't pinaghihinalaan ng opisyal na kayo ay mga impostor na dumating. Matapang. Sino ang magtatangkang saktan ang aking Ginoo? Dumaan muna kayo sa akin. Ang apelhidong Zhu. Nasayang ang mahalagang gawain ni General Go. Kaya mo bang panindigan ito? Haha. Halika, mga walang takot na pasaway na mamamayan. Papalibutan ko kayo lahat. Sino ka? Tumayo ka dyan. Dumating ako para bumisita sa bilangguan. Sino ang may pahintulot para bumisita? Sino ang pumayag na pumasok ka? Bumisita ako kay Leang Bozhong. Ano ang relasyon mo kay Leang Bozhong? Malayo siyang kamag-anak ko. At minsan niya akong iniligtas. Narinig kong papatayin siya. Dumating upang magtanong. Si Leang Bozhong ay nag-iisa. Saan siya kukuha ng kamag-anak? Magsabi ka na ng totoo. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ako ay pamangkin ni Fuyan. Inatasan akong gumawa ng ilang bagay para sa kanya. Ginoong Zhu, hindi ito parang kulungan ng korte dito, kundi parang palengke. Kahit sino ay pwedeng pumasok at lumabas. Huwag mag-alala, General. Sisiguraduhin kong malalaman ang katotohanan. Puntahan mo si Fuyan para magharap sila. Tia, tulungan mo ako. Sino ka? Ako ang pinsan mong si Fuming. Hindi totoo, ang pinsan kong si Fuming ay may sakit at nasa kama. Tiyak na gumamit ka ng pagbabago ng mukha. Ginamit mo ang pangalan ng kapatid ko. Fuyan, ikaw ay walang utang na loob. Ginoo, ang taong ito ay nagpapanggap na kamag-anak ko. Tiyak na may masamang balak siya. Mga tao, dalhin ang taong ito palayo. Tanggalin ang balat sa mukha. Tingnan kung sino talaga siya. Ikaw ang mapanlikhang babae. Hayaan mo akong magpahamak. Hindi ko akalain na ganito ka walang ingat si Ginoong Zhu. Dapat naman talagang imbestigahan ito. Tingnan kung sino ang nag-udyok sa kanya. Madali na lang natin siyang mahuhuli. Hindi alam ni General Wu. Ang mga alchemist sa mundo ay magaling sa paggamit ng ilusyon. Natatakot ako na bigla silang makagawa ng masamang kapangyarihan na makakasakit sa inyo, Ginoo. Kung ganon, dapat akong magpasalamat sa iyo. Ay, hindi naman po. Nabigla po ang Ginoo, maaari na po kayong umalis. Salamat sa inyong matalas na paghatol, Ginoo. Dumating na ang oras, maghanda na sa pagputol. Opo. Sandali lang. Pakiusap, hayaan po ninyo akong mamatay kasama ang aking asawa. Kahibangan, hindi pwedeng gawing biro ang batas ng hari. Ang ginawa mo ay isang walang saysay na pangarap. Mga tao, palayasin ninyo ang mapangahas na babae na ito. Si Lisa Niang, isang simpleng babae. Nais kong sumama sa aking asawa sa kabilang buhay. Pakiusap, mga kababayan, tulungan ninyo akong humiling. Bilisan ninyo, dalhin na siya. Huwag magpaliban sa oras ng paghatol. Hindi ako aalis, mamatay tayong magkasama. Mahal na Ginoo, pakiusap. Napakaawa-awa ng babaeng ito. Hayaan na siyang makamit ang kanyang nais. Mahal na Diyos, kami humihingi sa iyo. Ako ang bahala sa pagkuha ng mga katawan ninyo. Magpakatatag ka. Lahat kayo tumahimik. Sino ang maingay? Sama-samang parusahan. Ginoong Zhu, ano ang nangyayari? Hindi alam ng General. Na ang mga mamamayan ay hindi alam ang katotohanan. Kaya sila ay nagkakagulo. Halika. Isagawa ang parusa. Sino ang mga taong iyon? General, may isang pangkat ng mga kabalyero na lumalapit mula sa malayo. Nakasulat sa watawat ang salitang Guo. Sundalo ng pamilyang Guo. Simulan ang pagpatay. May nanghimasok sa lugar ng parusa. General Wu, nasa inyo na ito. Sino man ang mga has na galawin kahit isang hibla ng buhok ng aking amahari. General Wu, susuko ba kayo ng hindi lumalaban? Anong nangyayari? Nagawa mo ang isang malaking problema. Narito na si General Gu Wei. Mabilis magpatira pa at humingi ng tawad. Impossible ito. Ito ay tiyak na isang pakana ng mga natirang alagad ni Liang Bozhong. Ako, si Gu Wei, huli na sa pagligtas sa iyo. Pakiusap, parusahan ang iyong lingkod. Mabuhay ang aming emperador, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Nakarating ka sa tamang oras, mahal na ministro. Ama, pinahirapan ka na ng labis. Kasalanan ko po, dapat ay nasa tabi mo ako palagi. Anak, ito ay kapalaran. Nakatadhana ito. Dapat ko talagang pagdaanan ito. Ako po si Huaqiang, huli akong dumating upang iligtas kayo. Karapat-dapat po akong parusahan ng kamatayan. Naway parusahan ako ng mahal na hari. Ang tao sa hagdang bitayan ay ang emperador. Diyos ko, paano ito posible? Kaya pala ang Ginoong ito ay may pambihirang karisma. Mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay ng maraming beses. Tapos na, lahat ay tapos na. Diyos ko, pinapahamak mo ako. Ang sariling kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Ngunit huwag mo akong isama dito. Sobrang galit na galit ako sa iyo. Gusto kong tanggalin ang balat mo. Uminom ng dugo mo. Itinaas ni Sanyang ang kanyang ulo. Liu Lang, ikaw. Akala mo talaga ay emperador ka. Ang iyong asawa ay tunay na emperador ng kasalukuyan. Nakaligtas na tayo. Nangyayari ba ito sa panaginip ko? O nasundan na kita sa kabilang buhay? Liu Lang. Akala ko hindi na kita muling makikita. Ina, nahuli po ako.
Ikaw ang aking anak. Nobya. Ito ang anak mong si Yao Qilang. Hindi ito possible. Dalhin ng tao, ilahin si Zuhuan at putulin ang ulo. Patayin ang masamang opisyal. Ito ay kasiyahan ng bayan. Sa mga nakaraang taon, pinahirapan ni Zuhuan ang mga tao. Hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Salamat sa imperyo, ang Li Family Village ay may asul na kalangitan. Ipinapaalam na ang general na si Zuhuan ay nahatulan na ng kamatayan. Emperador, patawarin niyo po ako. Ikaw ay nalinlang lang. Parusahan ka ng 1 taon mong sweldo. Bawasan ang iyong posisyon ng 2 antas. Ako'y nagkamali at hindi nakilala ang tunay na tao. Hiling ko po sa hari na ipagkaloob ang kamatayan. Ikaw na traidor, nagkulang sa tungkulin. Higit pa sa baboy at aso. Akala ko pa naman ay mataas ang tingin ko sa'yo. Ah! Sandali lang, General. Hindi dapat basta patawarin ng mahal na hari siya. Dakilang General. Ang tanging hiling ko ay mamatay. Niu Zuang, kahit may nagawa kang mali. Dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan ni Gu Wei. Patawarin kita sa isang buhay. Maaaring patawarin ang parusang kamatayan. Ngunit hindi makakaiwas sa parusang buhay. Salamat sa iyong biyaya, mahal na emperador. Ang taong ito ay hindi dapat patawarin, emperador. Nakapagpasya na ako. Huwag mong pigilan, General. Niu Zuang, maghukay ka ng sarili mong mga mata. Ibaba sa karaniwang tao. Hindi tatanggapin. Hari, hindi pa ba nagpapasalamat ang alipin? Ako. Hindi. Ang karaniwang tao ay tumatanggap ng utos at nagpapasalamat. Ang sariling kasalanan ay nagdudulot ng kapahamakan. Kung alam ko lang ito, bakit pa ako nag-umpisa? Ang mga hayop, ito ay tinatawag na sariling kaparusahan. Karapat-dapat sa parusa. Salamat kay Kuya Go sa pagpadala ng tumulong sa akin. Hintayin mo ako, hindi ko alam kung anong gantimpala ang matatanggap namin. Huwag mag-alala, hindi kayo pababayaan ng hari. Go, mahal kong tagapayo. Pasensya na po, ako'y nahuli. Basta't ligtas ang hari, ayos na. Gu Chen, bumalik ka sa tabi ko. Nasaan si Fuyan? Sino ang nakakita kay Fuyan? Hari, si Fuyan ay nakatakas pa uwi sa gitna ng kaguluhan. Hari, pupuntahan ko siya at dadalhin pabalik. Sinabi ko na sa'yo, Sanyang. Babalik talaga ako para hanapin ka. Maghihintay ako hanggang sa maging puti ang buhok ko. Mabait na Sanyang. Matapos ang lahat ng paghihirap, dumating na ang tamis. Niyo lang, sa wakas ay nagkita-kita na tayo bilang isang pamilya. Napakasaya ko. Si Li Sanyang ay mabait at matino. Kahanga-hanga ang iyong katapatan. Ngayon, itinatag ka kong reyna. Ina ng buong mundo. Mabuhay ang reyna, mabuhay ng maraming taon. Asawa. Ang tanging hiling ko ay makasama ka. Hindi ako humihingi ng kayamanan. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Ito ang nararapat sa iyo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ina at anak, binabati ka namin sa pagiging reyna. Ina, hindi naging mabuting anak ako. Pinagdaanan mo ang hirap dahil sa akin. Anak ko, ang itsura mo ay katulad ng iyong ama noong bata pa siya. Parang pareho talaga kayo. Ako ay anak ng emperador. Siguradong magkamukha kami. Ngunit sa kakayahan, talagang mas mahina ako kumpara sa emperador. Sa edad kong ito, wala akong kakayahang makipaglaban. Ngunit si Cheng Yu ay isang bayani na ngayon. Walang anuman, Ginoong Liang. Mahal na emperador, ako po ay bumabati. Amang ampon, kayo ay nagtiis ng hirap. Si Liang Bozhong ay pinarangalan. Narito po ako. Si Liang Bozhong ay may malaking utang na loob sa pagliligtas sa hari. Ang pagpapalaki sa prinsipe ay higit na mabigat kaysa bundok-tay. Kaya siya ay pinarangalan bilang duke ng pambansang proteksyon. Ipinagkaloob ang 500 munang magandang lupa at 1,000 tael ng ginto. Ako ay nagpapasalamat sa habag ng emperador. Mabuhay ang emperador, mabuhay ng maraming beses. Mahal na Ginoong Liang, bumangon ka. May utang ako sa iyo. Kailangan kong bayaran ito sa buong buhay ko. Masyado kang mapagbigay, emperador. Ako'y isang matandang lingkod na nagbigay ng kaunting tulong. Gumawa lamang ng mga bagay na walang halaga. Hindi ko akalain na ganoon kamahal ni Haring Ama. Walang pagsisisi ang matatandang lingkod ko kahit mamatay pa. Mahal na ama, susunod na anak ay magpapakita ng buong paggalang sa inyo. Malabo nang mapigilan ang nangyayari. Sa huli, darating din ang mga opisyal ng palasyo para hulihin tayo. Nag-aaway buong buhay natin. Sa huli, walang makukuha. Hindi pwede. Kahit mamatay, dapat may dangal ang kamatayan. Li Sanyang. Ginawang ganito ko siya. Hindi ko inakala na ang asawa niya ay magiging emperador. At pati na rin ang tapat na si Li Shai. Napakabuting tao, namatay sa sariling kamay. Ang kasakiman na walang puso ang sumira sa sarili. Ngayon ay ganito na ang sitwasyon. Walang silbi ang pagsisisi. Walang silbi ang pagkapuot. Liu Ziyuan at Li Sanyang. Hindi nila ako palalampasin. Dapat sana ay tinanggal na si Liu Ziyuan noon pa. Hindi sana nangyari ito ngayon. Sumpin kita, Zuhuan. Nanghimpil si Ginoong Fuyan sa pagbitay sa sarili. Patay na siya. Wala kang konsensya. Karapat-dapat lang siyang mamatay. Ginoo, ano po ang dapat nating gawin?
Sabihan ng mga opisyal na kunin ang bangkay. Kumpiskahin lahat ng ari-arian ng pamilya. Ipaabot sa kanyang kamahalan na nagpakamatay na si Fuyan. Kung alam lang niya na mangyayari ito ngayon, sana hindi na lang ginawa noon. Kasalanang ginawa mo, sarili mong kapahamakan. Si Zhu Huan ay hinatulan ng agarang pagpugot. Ang iba pang mga kasabwat ay naparusahan din. Masama ang gumagawa ng masama. Mabuti ang gumagawa ng mabuti. Ang malupit na si Fuyan ay nararapat lang mamatay. Si Li Sanyang lang talaga ang maswerte. Naghihintay ng liwanag mula sa ulap. Aking kapatid, sa mga nakaraang taon. Palagi kong iniisip na ikaw ay mahina. Ngunit hindi ko akalain na ikaw ay tapat at matatag. Aking nakababatang kapatid, ngayon ay nagliwanag na. At babalik na kasama si Liu Lang upang mamuhay ng masaya. Tiyo, labis ang iyong pagkamatay. Ngunit ang iyong minamahal na nakababatang kapatid at pamangkin. Habang buhay kitang tatanawin ng utang na loob. Anak, malapit na tayong bumalik sa kabisera. Puntahan natin muli ang lolo mo at magbigay galang. Opo, sasamahan ko po kayo, inang. Ngayong araw, nakaligtas ako sa kamatayan. Dahil sa katapatan at sakripisyo ng mga tapat kong lingkod. Tungkulin po namin gawin iyon. Ang unang baso ng alak na ito, iniaalay ko kay General Gu Wei. Pagpalain ng emperador ng magandang kapalaran. Mayroong proteksyon mula sa mga Diyos. Para sa emperador, kapangyarihan ng langit ay dumating. Kaligayahan at kasaganaan sa mga tao. Pagpalain ang emperador. Ikaw ay nakinig ng isang panig at halos nagkamali. Kailangan mong magmuni-muni ng mabuti. Tama ang sinabi ng general. Ako ay magpaparusa sa aking sarili ng 1 taon na sahod. Ikaw ay alaga ng General Go, na kanyang itinaguyod. Walang parusa sa sahod, basta't matuto ka mula sa karanasan. Salamat, mahal na emperador. Mahal na emperador, kumusta ang mga bagay sa palasyo? Mahal na emperador, ang mga usapan sa palasyo ay maayos. Ngunit ang mga ministro ay walang pinuno. Umaasa silang bumalik ka sa kabisera araw at gabi. Mga mahal kong ministro. Itong ikalawang baso ng alak ay iniaalay ko kay Ginoong Liang. Mahal na emperador, labis niyo pong pinahahalagahan ang inyong matandang lingkod. Ang mga bayani ng mundo ay mga tapat at matuwid ding tao. Ngayon ko lang tunay na naunawaan ang katotohanan ito. Sa sinabi ng mahal na hari, lubos ang aking pasasalamat. Ang mga matapat na mandirigma ni Duke ng Layang, bawat isa ay tunay na magigiting. Ipoproklama silang mga bayani, at ililibing sila sa isang piling araw, at aliwin ang mga pamilya. Sila ay nakatanggap ng papuri mula sa emperador. Ito ay biyayang pinaghirapan ng ilang salinlahi. Pagkatapos bumalik sa kabisera, ako ay may mga gantimpala, ang mga matatandang ministro para sa mga kapatid. Salamat sa dakilang biyaya ng emperador. Ano ang kalagayan ng mga tao sa iba't ibang lugar? Tagtuyot sa hilaga, pagbaha sa timog. Parehong nangangailangan ng tulong mula sa korte. Ang unang gagawin pagbalik sa kabisera ay ang pagtulong sa mga nasalanta. Mahal, iniisip mo lagi ang kapakanan ng mga tao. Tunay na biyaya ka para sa lahat. Ang ikatlong tagay na ito ay para sa aking marangal at mabait na reyna. Na may isang tulad mong mabuting katuwang. Maaari lamang akong magpakasiguro sa pamamahala ng bansa. Hindi ko kailanman inakala kahit sa panaginip. Nadarating ang araw na maupo ka rito na nakasuot ng korona at marangyang kasuotan. Reyna, ito ang nararapat sa iyo. Noong panahon ng kahirapan. Sino ang mag-aakala na ang hari ay mararating ang ganito? Kung hindi dahil sa reyna na tumindig upang iligtas siya noong panahong iyon. Matagal na akong pumanaw sa kabilang buhay. Noong araw, ipinaglaban ko lang ang katarungan. Ngunit ang pagmamahala namin ng mahal na hari ay nabuo lamang pagkatapos. Noong kami palihim na nangako sa isa't isa, wala akong pagsisisi. Dahil sa mga sakripisyo ng reyna, nakaligtas ako sa panganib at kamalasan. Mapaglaro ang kapalaran. Lumipas na ang 16 na taon sa isang kisap. Tayo ay tumanda na. Nakuha mo ang buong kaharian. Ako naman ay naghintay hanggang sa bumalik ang minamahal. Pangako, babayaran kita ng mabuti sa hinaharap. Ama at ina ng hari. May sasabihin po ako. Prinsipe, huwag mag-atubiling magsabi. Nakaligtas mula sa trahedya. Tiyak na maglilingkod ako ng tapat at magpapakita ng paggalang. Hindi na hahayaang magdusa pa ang ating mga magulang. At hindi rin hahayaang maghirap ang mga tao. Laging handang ipaglaban ang karapatan ng bayan. At ibalik ang kapayapaan sa mundo. Mabuting anak, ipinagmamalaki mo ang iyong ina. Ako'y labis na natutuwa. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ang emperatris. Mabuhay ang prinsipe. Nakita ko mismo ang emperador. Sobrang halaga na mamatay sa buhay na ito. Ang emperatris ay tao mula sa Li pamilya. Siyang aking pinalaki. Mula ngayon, pumunta na si Sanyang sa kabisera para magpakasaya. Magpapadala ba ang palasyo ng anong opisyal? Sa bahay namin, ang Li. Maraming salamat, Master. Kung hindi, tiyak na mapapahamak ako. Maganda na ang alam mo, pero hindi na kailangang mag-alala. Basta magsikap ka lang sa paglilingkod sa kanyang kamahalan. Tiyak na muli kang magiging paborito. Hindi ako nababahala kahit kaunti, dahil may guro akong nagtatanggol sa akin. Sa susunod, gamitin mo ang utak mo sa paggawa. Huwag mo akong palaging pinapahirapan. Salamat, guro. Paalam na, mga kababayan. Buhay matapos ang sakuna. Ang aking di malilimutang bayan. Kung sakaling kayo ay magkaproblema sa hinaharap, pumunta lang kayo sa Jinshin ng Henan at hanapin ako. Tiyak na ipaglalaban ko ang inyong karapatan. Sa oras na ito, aalis ako. Hindi ko alam kailan makakabalik. Ina, masyado kang nag-aalala. Mayroon tayong reyna na katulad mo. Talagang biyaya ito sa mga tao. May istasyon ng karwahe 30 milya mula sa emperador. Maaari tayong magpahinga doon ngayong gabi. Magbigay ng utos na ipaalam ito. Pabilisin ang takbo. Dapat makarating sa istasyon bago magdilim. Sobrang haba ng daan pabalik sa kabisera. Mas mahaba pa ang landas ng buhay. Sasamahan kita sa paglakad nito.
Bantayan ang hari, bantayan ang hari. Sino kayo? Kami ang mga kapatid ni Kuya Zhao Zeiping. Noong nakaraang araw, nang iligtas ang hari, kami nagkahiwa-hiwalay. Ngayon, ang aming kuya ay pinagpala ng hari. Pupunta kami sa kabisera para tumanggap ng gantimpala. Handa akong sumunod. Kayo'y nagdulot ng gulo sa banal na paglalakbay. Anong parusa ang nararapat? Hindi alam ng general. Wala silang kaalaman sa pagbabasa. Natatakot silang iwanan ni Kuya Zhao. Kaya't sa takot, nagawa nila ito. Naunawaan ang sitwasyon. Ang mga batang kuneho na ito ay nagdudulot lamang ng gulo. Kaya tingnan mong mabuti. Sila ba ay mga kasali sa pagsagip sa emperador? Mahal na general, ako'y isang karaniwang tao at naglakas loob na sumagot sa iyo. Hindi namin kilala ang mga taong ito. Si Zhao Cheng na nangunguna ay hindi ba iyong pinsan mo? Sino ba talaga ang mga tao ninyo? Para sa mahal na general, tunay ngang mga tao natin sila. Bakit nga ba sinabi niyang hindi niya sila kilala kanina? Patawarin po kami, dakilang general. Nalito po ang inyong lingkod. Kung ganoon, itinuturing ding may nagawang kabutihan ang mga ito. Ngunit sa pag-abala sa dakilang hari, hindi maiiwasang parusahan sila. Halika, bawat isa ay paluin ng 10 beses bago mag-usap. General, maawa po kayo. 3 araw na kaming hindi kumakain. Kung papaluin pa kami, baka mamatay na kami. Maawa po kayo. Hindi pwede, paluin sila. Sandali lang. Reyna, ano ito? General, ang mga taong ito. Ilan sa kanila ay kilala ko. Talagang nagtagumpay sila sa pagsagip sa emperador. Sa tingin ninyo, maaari bang ipawalang bisa ang kanilang mga pagkakamali? Patawarin sila. Utos ng Reyna. Patawarin ang inyong mga sarili at bumangon na. Sundan ang hukbo pabalik sa kabisera. Mahal na Reyna, habang buhay na pag-iral. Salamat kay General Xi sa kanyang awa na hindi parusahan. Mapagkalinga si Sanyang. Mahal ang mga tao na parang sariling anak. Tunay na biyaya para sa mga mamamayan. Biyaya para sa bayan. Napapasuko po ako sa kanyang kamahalan. Ang puso ko ay mabuti talaga. Gusto ko lang tulungan ang haring ipasan ang ilang bagay. Walang ibang tao dito kay Sanyang. Mas mabuting tawagin mo akong Liu Lang. Paalala lang. Pagbalik sa kabisera, ikaw ang mamamahala sa harem. Opo, Liu Lang. Go Wei, nakikinig. Narito po ako. Si Go Wei ang may pinakamalaking ambag sa pagliligtas sa inyo. Gantimpalaan ng 1,000 liang ng ginto. 100 piraso ng telang seda. Gu Chen, makinig sa atas. Narito po ako. Si Gu Chen ay tapat sa kanyang pinuno. Hindi natakot sa panganib. Itinaas bilang pinuno ng Forbidden Army. Pinarangalan ng 500 pilak na ginto. Salamat po sa dakilang biyaya. Si Zhao Zeiping ay tumanggap ng titulo. Nandito po ako. Si Zhao Zeiping ay may malaking kontribusyon sa pagliligtas sa hari. Itinaas bilang pinuno ng Loyal and Righteous Battalion. Pinamunuan ang mga kapatid sa Jianghu upang maisama sa hukbo. Gantimpala ng 500 leang ng ginto. Gagamitin para aliwin ang mga pamilya ng mga nasawing kapatid. At para sa pag-aasikaso sa mga pamilya ng mga sundalong pumasok sa kampo. Nagpapasalamat po ako sa dakilang biyaya ng mahal na hari. Sa hinaharap, gagawin ko ang lahat ng makakaya. Pati mga tao sa Jianghu ay pwedeng maging opisyal ng pamahalaan. Talagang bukas ang isipan ng hari. Si Zhao Zeiping ay isang tunay na magiting. Dapat sana ipinahalagahan na ng korte. Ang katapatan at katapangan ay hindi nakabatay sa pinagmulan. Tanging sa puso ng tao ang mahalaga. Sayang at si Niu Zhuang ay walang kaalaman. Na nagdulot ng pagkasira ng kanyang reputasyon. Sino ba ang nag-utos na hindi niya alam ang tama at mali? At halos mapahamak pa ang emperador. Si Niu Zhuang sa pagkakataong ito. Ito ay paalala para sa mga general ng korte. Isang paalala lamang. Mga mahal kong ministro, dahil sa matinding tagtuyot sa Hilaga at pagbaha sa Timog, nagpa siya akong bawasan at tanggalin ang buwis sa loob ng 3 taon. At magpatawad ng lahat ng kasalanan sa buong bansa. Talagang marunong at makatarungan ang mahal na hari. Ang pondo mula sa tanggapan ng pananalapi para sa tulong ay dapat tama. Hindi dapat magkamali. Aking gagawin ito agad. Mangyaring magtiwala, mahal na hari. Tiyak na mararamdaman ng mga tao sa Hilaga at Timog ang dakilang biyaya ng hari. Ako'y labis na natutuwa. Dapat magtipid sa gastusin sa loob ng palasyo. Hindi dapat magwaldas at magsayang. Talagang marangal ang Reyna. Itinataguyod namin ito sa aming mga puso. Mangyaring huwag mag-alala, Reyna. Hindi madaling makuha ng emperador ang kaharian. Dapat natin itong pahalagahan. Ang emperador ay nag-asawa ng isang marangal na reyna. Ito ay tunay na pagpapala para sa bansa. Mula nang umakyat sa trono. Araw-araw akong masipag maglingkod at mahalin ang bayan. Sa wakas, nagbunga ito ng kapayapaan at kasaganaan sa bansa. Payapa at masaya ang pamumuhay ng mga tao. Iyan ang pinakamalaking kabutihan na nagawa ko bilang asawa. Kalahati ng lahat ng ito ay dahil din sa iyong ambag. Ginawa ko lang naman ang tungkulin ko. Kahit ako'y isang reyna, madalas pa rin kitang naaalala. Mga kababayan ng Lijia Zhuang, mabait ka na naman. Kung gusto mong gumawa ng mabuti para sa bayan, gawin mo lang. Nais kong magpadala ng tao pabalik sa nayon para ayusin ang tulay at kalsada. At tumulong sa mga mahihirap. Narapat lang, pinapayagan kita. Yung mga kapitbahay na tumulong sa akin noon. Magpapadala pa ako ng mga regalo sa kanila. Ikaw, ay patuloy na may mabuting puso. Maganda yan. Kapag may utang na loob, dapat itong bayaran ng may kabutihan. Ito ang batayan ng pagiging tao. Pinahalagahan ko ang iyong magandang puso. Noong mga panahong iyon, tumayo ka at iniligtas ako. Kung hindi, ako'y mapapakain sa mga lobo. Mahal na emperador, patuloy pa ring naaalala ng iyong asawa ang bagay na ito. Hindi ko ito malilimutan sa buong buhay ko. Pakiusap, tingnan mo, prinsipe. Ang lugar na ito ay mapanganib. Kailangan ng mga sundalo dito. Ilang sundalo ang nararapat na ipagkatiwala ng general? 3,000 magagaling na sundalo ay sapat na.
Maraming salamat po, General, sa inyong pagtuturo. Tandaan ko po ito habang buhay. Si General Go ang namumuno sa mga bantay ng palasyo. Napakapalad namin at walang dapat ikabahala ang mahal na hari. Magandang umaga, Ginoong Go. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid. Ngayon tayo ay opisyal ng hukbo ng hari. Kailangan talagang magpakatatag sa pagsasanay. Huwag sayangin ang biyaya ng emperador. Huwag sayangin ang biyaya ng emperador. Huwag sayangin ang kabataan. Aking ginugol ang 16 na taon sa digmaan. At ngayon, ang buong mundo ay sa wakas ay mapayapa na. Ang mga tao ay namumuhay ng tahimik at masaya. Ako'y labis na natutuwa. Napakahirap makamit ang isang mapayapang panahon. Kasama ko kayong dalawa ni Chengyu sa tabi ko. Wala na akong ibang hinahangad sa buhay na ito.